yan na doon sa GC, kulitin nyo na para makasama natin ngayong gabi. And again guys, thank you so much sa mainit na pagtanggap ng Bulacan. And now, we do have here with us the founder of Project 1M and also ang manlalakbay, Sir John Chichester. So magandang gabi po, boss! Good evening everybody. Magandang gabi sa inyo mga taga Bulacan. Ako ay nandito sa Rizal ngayon sa nabalitaan ninyo kasi merong dalawang factors kung bakit hindi ako nandyan sa inyo ngayon. Una, yung Project 1M, kaya naman ako sumaglit sa Project 1M at umalis. Kasi obviously nung mga bandang bare months, yung Project 1M dito medyo matumal. Wala naman masyadong maraming bisita. So, alam niyo naman na hindi ko ginagawa yung Project 1M na yan as a means of income. It is just a form of social study na ipinapakita ko rin sa mga tao at the same time kung paano gumawa ng 1 milyong piso. At hindi naman ganun kakomplikado yung paggawa ng 1 milyong piso. Simple lang naman yan eh. Kaya lang din nung formula na itinuro ko, yung 3 pillars ng Project 1M, tatalinuhan mo, tatrabahuhin mo, pag-iipunan mo. Eventually, makakarating ka rin sa 1 milyong piso. And it will take some time. Matagal talaga yan. Hindi madali yan. Kasi kung gano'n lang sana kadali ang paggawa ng 1 milyong piso, sana lahat ng Pilipino milyonaryo. That being said, unang dahilan kung bakit wala ako sa Bulacan, dahil yung Project 1M, minsang panahong matumal, ngayon malakas na ulit. So kailangan dito muna ako spearheading Project 1M. Katulad lang din ng ordinaryong hanap buhay na kapag panahong kalakasan, panahong negosyo, dapat sa panahong kalakasan nandun ka. Okay lang na maglamierda ka paminsan-minsan sa panahon ng katumalan. Pero sa panahon ng kalakasan, dapat nandun ka talaga spearheading your project or spearheading your business. Ngayon, pangalawang dahilan is kung bakit wala ako dyan, yung mas sensible na mas maraming makakausap via Zoom. Pumunta ako dyan noong nakaraan at marami rin naman ako nakausap, halos 20 tao. Pero mas maraming makakausap kapag naka-Zoom. May mga lugar sa Bulacan na medyo malayo dun sa mga iba. Minsan pagka natsambahan, yung lugar kung saan ako lulugar, medyo malayo dun sa iba, hindi makakarating yung mga iba. So I'm trying to gather as many people as possible. Primarily kasi gusto kong makatulong sa mga tao. So kung iniisip nyo may babayaran kayo rito, wala po. Kung mapapansin niyo, ako lang kaisa-isang vlogger sa buong Pilipinas na nagtsatsagang magmalasakit sa mga tao para maturuan ng mga tao kung paano gumawa ng pera sa libreng paraan. Hindi na lang bayad-bayad pa. Tangina kung may pera ka talaga, totoong may pera ka talaga at hindi hanap buhay mo yung pagtuturo sa kapwa-tao, ilibre mo naman paminsan-minsan. In my case, ako gusto ko libre lang talaga eh. Gusto ko lang talaga makatulong sa mga tao eh. Pero mas gusto ko sana kapag yung mga videos ninyo ay naka-open para at least makita ko naman yung mga mukha ninyo at makapagkamustahan naman tayo. Pa-open cam muna ako, pa-open cam ako dun sa mga iba. Huwag na magkahiyaan na tayo lang naman dito. Ilan na ba mga nandito? Ilang piraso lang naman tayo, wala pa namang 100 itong mga to eh. Ilang piraso lang tayo, wala pang 100. Sige, open ka muna para makita ko naman yung mga mukha nyo. Para hindi ako lang mag-isa yung expose dito. Okay. Okay lang yan, kahit busy kayo, may ginagawa kayo, walang problema ron. Walang problema ron. Sigurado naman, nakikinig naman kayo, di naman kayo papasok dito kung di kayo interesado makinig, diba? Sige, open cam muna, open cam. Gusto makita yung ganda ng Bulacan. Okay. So ngayon, ngayong gabi pinatawag ko kayo kasi bumubuo ako ng isang grupo sa buong Pilipinas. Ang gusto kong mangyari, makapagtulungan tayo. Kasi kung hindi ninyo napapansin, obvious naman butas, hindi lang naman siguro akong mag-isa yung asar na asar sa putang inang gobyerno. Kung hindi naman na importante kung sino pang gobyerno yung nakaupo dyan, mapapansin mo parang napapagkaisahan na lang tayo ng kahit na sino pang nakaupo dyan eh. Diba? So obviously, ang gobyerno, may sakit sa ulo. Yung ating mga relihiyon, halos lahat, puro pera na lang. Hindi ko naman lalahatin kasi obviously meron naman totoo dyan. Tapos generally, yung ating mga magulang, halos hindi na rin nagtuturo. Tignan nyo, mga Gen Z ngayon, sira. Yung susunod na lahi ng Pilipino, masakit sa ulo.
Puro cellphone, maghapon, magdamag. Ngayon, gusto kong gumawa ng grupo kung saan tayo na mismo yung mga nagtutulungan sa isa't isa. Ang konsepto nito, hindi rin ganun kakomplikado. Aayusin mo yung sarili mo, tapos tutulungan mo ibang tao na ayusin yung sarili nila. Para hindi na magulo. Hindi na yung mga parang mga English pa na mission and vision. Hindi ako interesado sa ganyan. Mas simple, mas madali. Mas simple, mas madali. Tutulungan mo ang sarili mo na ayusin yung sarili mo. Pag maayos ka na, tutulungan mo naman ang ibang tao na ayusin yung sarili nila. Dito ngayon yan sa Project 1M mangyayari. Dito sa grupo na to, makakapagtulungan tayo sa isa't isa. Ayusin mo muna yung sarili mo, tutulungan ka namin sa paraan na magagawa namin, at tutulungan mo rin yung ibang tao na ayusin yung sarili nila. Lang bayad-bayad pa para dyan. Yung iba kasi kapag gumagawa ng organisasyon, nagpapabayad. At wala namang masama ron kung yun yung hanap buhay nung kung ano man yung organisasyon na yun. Diba? Pero in this case, I prefer free. Wala pa rin tatalo sa bagay na libre. Nothing beats free. Ngayon, pagsilbihan ko muna yung mga tanong ninyo. Alam nyo na, mission and vision, tutulungan ng sarili para matulungan ng ibang tao. Sa ganun, maiaayos natin yung mga sarili natin. Sa ganun, maiaayos natin yung pamilya natin. Maiaayos natin yung mga anak natin, yung mga magulang natin, yung komunidad natin, pati yung bansa natin, maiaayos natin. Simple lang yan. Yan ang mission and vision. Maiayos natin yung bansa natin sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga sarili natin. Tapos tayo na rin sa isa't isa, yung magbantayan sa isa't isa. Ako regular na nandito, nagmo-monitor sa mga tao. Ako regular na nangangamusta, nagme-message sa mga tao. Iniisa-isa ko as much as possible. Obviously, hindi ko naman kaya na isa-isahin. Doon na ngayon papasok yung tulong ninyo. Kailangan ko ng oras ninyo. Kailangan ko ng magagawa ninyo. Para maiayos nyo yung mga sarili nyo, kailangan nyo bigyan ng oras yung mga sarili ninyo. Para maiayos natin yung buhay ng ibang tao, kailangan mong bigyan ng oras yung buhay ng ibang tao. Kasi kung hindi nyo napapansin, kaliwat kanan, ang gobyerno natin, ang putang ina. Paano aayusin ang kahirapan? Ayuda, ang putang inang ayuda. Walang kamatayang kabibigay ng pera, ang putang ina sa mga tamad na taong ayaw magsipagtrabaho. Tapos isasanla ngayon yung ATM. Saan gagamitin? Pambingo ng putang inang nanay. Pang Shopee ng putang inang tatay, piyesa ng motor ang binibili, pang inom. Obviously, hindi naman gumagana yan eh. Ang konsepto ng pamimigay ng pera, hindi gumagana. Kung hindi nyo napapansin, ang konsepto ng pamimigay ng pera, hindi gumagana. Bakit? Halos lahat naman ng Pilipino nakatanggap ng ayuda nung panahon ng pandemya eh, di ba? Halos lahat naman. Nakatanggap tayo ng pagkain, nakatanggap tayo ng pera. O malagwa ba ang mga buhay natin? At napakaraming enrollees ang 4-piece. Ilang piraso dyan ang umaalago ang buhay at ilang piraso dyan nananatili na lang na umaasa sa 4-piece. Diretsahan lang. Diba? Na okay yan, sige, ayuda sa ayuda. Understood. Pero tangin na turuan mo naman ng mga Pilipino kung paano gumawa ng pera. Tinan mo, wala ako masyadong nakikita na project ng gobyerno na may kinalaman sa pagbibigay ng mga trabaho sa mga mahihirap. Napakabihira. Mamimigay ng pera. Kailan? Sa panahon ng eleksyon. Para saan? Para maboto sila, mga putang ina. Kung hindi ninyo napapansin, ganyan ang madalas na nangyayari. At hindi mo naman lalahatin dahil may mga matitino pa rin namang politiko. Pero, yan ang majority ng pangyayari sa Pilipinas. Kung makikita ninyo, sa lugar ng mga mahihirap, inaalagaan ng mga politiko ang mga mahihirap sa pamamagitan ng ayuda. Bakit inaalagaan? Siyempre, doon ang gagaling ang majority ng boto. Hindi nila papanggagalingin ang majority ng boto sa lugar ng mga mayayaman. Bakit? Ang mga mayayaman nag-iisip. At pag nag-iisip ka bilang mayamang tao, hindi mo iboboto yung taong namimigay ng pera. Bakit? Obviously, pag namigay ng pera ang politiko, syempre nabawasan ng pera ang mga bulsa nila. Saan namang mapagpalang bulsa nila babawiin yung pinangkampanya nilang mga putang ina sila? Syempre, sa taong bayan na naman, pondo ng taong bayan, hindi pa ba kayo nagsasawa sa ganyang klase ng mga politiko? Sa akin, diretso, tayo na lang magtulungan. Tayo na lang. Diretsahan din, hindi ako interesadong kumandidato sa politika, putang ina nila pare-parehas. Pare-parehas lang sila nag-uuntugang mga kalabaw. Kung hindi ninyo napapansin, napapagkaisahan lang tayong mga mahihirap. Ang nagsasuffer ng consequence ng pagyaman ng iilang pirasong pamilya sa politika, yung kahirapan ng mga mahihirap lalo lumalala. Tapos binobombahan pa ng pera. O di lalong tumamad ngayon yung tao, umasa na lang lalo sa gobyerno. Yan ang isa sa mga problema sa gobyerno natin. Imbes sana ang gawin,
mass information dissemination kung paano gumawa ng pera at tulungan ng mga mahihirap na magkaroon ng hanap buhay at tumalino at tumaba ang utak at i-promote ang TESDA at i-promote ang trainings para magkaroon ng mahal na sweldo ang mga ordinaryong taong bayan, ang ginagawa, yung minimum, pababayaan lang na mababa. Tapos pag nasa bandang Bulacan ka o nasa bandang Pampanga ka, provincial rate ang bagsak mo, puta. Tamo. Yan ay isa sa mga problema nating mga Pilipino. Provincial rate, napakababa. Manila rate, napakababa. Minimum, napakababa. Bakit napakababa? Malamang, hindi nila gustong itaas. Itong mga politiko na to, mga negosyante yan eh. Sino negosyante ang gusto magbayad ng mahal na empleyado? Diba? Kaya hindi maitaas-taas ang minimum kasi ang mga putang inang mga politiko, mga negosyante. Negosyante. Hanap ka ng politikong hindi negosyante. Halos wala ka makikita. Hanap ka ng politiko na hindi negosyante, halos wala ka makikita. So ngayon, syempre, yung mga yan sasang-ayon sa mababang minimum. For obvious reason, sang-ayon sila sa mababang minimum. Sino ngayon na nagsasuffer ng consequence? Mga ordinaryong taong bayan na umaasa sa minimum. Diba? Kaya nga ngayon, rampant na rampant ang kahirapan. O ngayon, tanong, paano ngayon naalagwa ang buhay mo kapag ka minimum ang sweldo mo? May paraan naman eh. Bakit? Tinan mo, katulad sa akin, minsan panahon po, para magkaintindihan na, ako po, minsan panahong construction worker. Kung nakita nyo dun sa Ang Manglalakbay, kung nakita nyo dun sa Project 1M, opo, minsan panahong construction worker ako. Naghahalo na semento, nagbubuhat ng hollow blocks. Nasa initan, sunog ang balat. Oo. Hindi lang po halata kasi ngayon, kahit papano, may pang aircon na tayo eh. Pero there was a time in the past, sunog na sunog talaga. Balat ko, 18 anyos ako. At may mga videos, at may mga, wala pa lang video, sorry. Hindi pa uso video nung mga panahon na yun. Uso pa lang nung video cam eh. Video cam nun dati, pang pitik-pitik lang eh. Kasi maliit lang ang storage facility nun eh. So, meron ako mga pictures niya na kumakalat sa internet nung mga panahon construction worker pa ako. Ang hanap buhay ko dati, construction worker, barker ng jeep. Yun ang mga hanap buhay ko eh. Nangangalakal ng basura kung pagka may natsambahan, na tipong may makakalakal sa basura. Ayan ang mga hanap buhay ko dati. Ang bayad sa akin dati, construction worker, tagahalo ng semento, tagabuhat ng hollow blocks, 250. Isang araw, 250 ang bayad sa akin. O ngayon, paano ngayon nangyari na mula roon sa panahon na ang bayad sa akin ay 250, ngayon, kahit paano, hindi na ako 250. Ayoko lang sabihin mayaman. Kasi kayabangan naman na yan. Hindi naman ako interesado sa konsepto ng kayabangan eh. Pero hindi na ako 250 ngayon. 550. Paano nangyari na minsan panahon 250, ngayon hindi na 250? Ang tawag, expertise. Meron kang bagay na magaling ka, na maipagpapalit mo kapalit ng mas malaking pera kesa sa minimum. Now, yun ngayon, ang ginagawa namin dito sa Project 1M na inaasikaso lahat ng mga tao para hindi na tayo nagtsatsaga sa minimum. Bumubuo kami ngayon ng isang grupo. At hindi naman komplikado ito. Aayusin yung buhay mo, tutulungan ka lang, hindi namin kayang ayusin ang buhay mo. Tutulungan ka, pero tutulungan mo rin yung grupo sa paraang may magagawa ka sa kapwa-tao mo. Bibigyan mo ng oras itong grupo na to para tumalino ka, para tumaba ang utak mo, tapos magsisipag ka ng husto, tapos mag-iipon ka. Tapos yung ipon mo para kanino? Para sa sarili mo, hindi para sa akin at hindi rin para dito sa grupo. Para sa sarili mo. Sa ganon, makakaalagwa tayo pare-parehas ng magkakasama. Nang hindi na kailangan bayad-bayad pa. Utang ina, bayad-bayad pa. Kamahal-mahal ng bayad. Tang ina, kala mo, ginto yung binibenta nila eh. Yung binibenta naman nila na pinababayaran nila ng mahal, nabibili rin naman, nakukuha rin naman sa YouTube. Manood ka lang sa YouTube eh, libre lang naman eh. Pag kailangan bayad-bayad pa. Pero kung hanap buhay nila yan, hanap buhay kasi nila yan. Masama ba yan na magbayad? Hindi. Pero ako, prefer ko libre. Ayoko bayad-bayad. Bakit? Kasi ako rin naman minsan panahon nakapakinabang sa libre. Katatanong sa kung sino-sinong mayaman na pagsama-sama ko ngayon yung mga impormasyon kung paano umalagwa sa buhay. Katatraining sa libreng TESDA. Kahit paano, hindi na ako 250 ngayon. May expertise na ako. Meron na akong bagay na magaling ako na mapapagkaperahan ko nang hindi ko na kinakailangan na magpabayad ng mahal para sa pagtuturo ko sa mga tao. Sabi mo, bakit ka nagtuturo sa mga tao?
Eh, hindi naman kasi ako nag-iimbento. Mahirap kasi pag nag-imbento. Ang gagawin ko, tuturo ko lang. Paano ba yung daan papunta sa bahay ni Jake Santos Santa Maria ng Bulacan? Dito, ayan, dito. Diretso ka dyan. Diretso dyan. Yan, dyan papunta ron. O, paano papunta doon sa bahay ni Honey? Diretso lang po. Diretso papunta dyan sa bahay ni Honey. Kakanan ka piraso. Yun yung bahay ni Honey. Yung may ano doon. Yung may bandang, may kahoy-kahoy at saka kulay puti. Yan, bahay ni Honey yan. Tuturo lang. Literal. As in, literal. Turo lang talaga. Pero, kailangan ko munang malaman muna sa umpisa para may maituro ako sa mga tao. Ganun yung simpleng konsepto eh. Tapos, turns out, na-boil down ko sa haba ng panahon na naglalaro ako sa Project 1M. Na-realize ko, meron palang common denominator. May common denominator halos lahat ng mga mayayaman. Halos lahat ng mayayaman may common denominator. Una, tinatalinuhan muna nila sa kahit na anong industriya na pinapasok nila, kinakabisado nila yung industriya. Pangalawa, tinatrabaho nila ng husto. Tapos pangatlo, pinag-iipunan nila ng husto. Kaya maniniwala ron sa iba na kailangan gastusin mo lahat ng pera mo. Gastusin mo lahat ng pera mo para yumamang ka, ulupong. Paano kaya yaman? Paano dadami pera mo? Gastos ka ng gastos. Mayat may yung Shopee deliver ng deliver sa bahay nyo. Alam na kung aling pinto dyan sa squatters area yung kakatokin nila. Kasi putang ina, alam mo yung ka-order mo, parang every other day na lang kumakatok sa'yo JNT. Paano ka aalaguan yan kapag kagastos ka ng gastos ng pera mo? Diba? Kalokohan yan. Isang malaking katarantaduhan yan. Isang malaking kalokohan sinasabing gastusin mo lahat ng pera mo para yumamang ka, ulupong. Hindi yan, totoo niya. Kaya nila sinasabi na gastusin mo yung pera mo para pumunta sa bulsa nila. Yun lang naman talaga yun eh. Diretsahan lang. Papansin mo, yung mga tao nagsasabing gastusin mo yung pera mo, mapapansin mo may binibenta. Yung pansin mo. Tapos ang binibenta nila, sobrang mahal. Tapos anong kapalit nung makukuha mo, kapalit nung pagbabayad mo? Training. Putaan, training. Sige, ako na lang mag-training sa tao, libre lang. Training lang na naman pala eh. Puta ka na, babayaran nyo pa ng mahal. Training lang. Ako na mag-training, libre lang. Tangina. Turo ako kayo paano yumaman. Nakikita nyo ginagawa ko sa Project 1M? Nakikita nyo yun, di ba? Umabot ng 100,000 yung pera, di ba? Ang tagal bago umabot sa 1,000,000, di ba? Yan ang totoong paggawa ng 1,000,000. Matagal talaga. Yan ang totoong paggawa ng 1,000,000. Gusto mo gumawa ng 1,000,000? Huwag ka maniwala doon sa mga putang inang nagsasabing 3 buwan lang daw milyonaryo ka na. Gusto mo gumawa ng 1,000,000? Huwag ka maniwala doon sa sinasabi nila wala pang 1 taon milyonaryo ka na. Wag. Bakit? Wala kang kahit na anong skill, pansamantala, na kaya mong ipagpalit sa mahal na halaga, At matagal ang paggawa ng skill kung paano mo i-convert yan papuntang pera, matagal yan. Hindi ganun kadali yan. Kung ganun kadali yan, putang ina sana lahat ng Pilipino mayaman na. Lahat ng nag-sign up sa course ni ganitong putang inang influencer, biglang yaman. Sana ganun. Hindi naman eh. It will take some time. At matatagalan talaga yan. And even better, if you have a group na tumutulong sa'yong magbantay sa'yo, kung ginagawa mo ba talaga yung mga bagay na dapat mong ginagawa, na ikaw rin naman ang may sabing gagawin mo. Kasi yung putang inang New Year's resolution mo, hanggang ngayon, mataba ka pa rin, puta ka. Hanggang ngayon, mahirap ka pa rin, puta ka. Hanggang ngayon, late ka pa rin, absent ka pa rin, ang sweldo mo palaging ubos pa rin sa kung ano-anong kaputang inahan na pinuputang inang ginagawa mo sa buhay mo. Diba? Sa pool, ngayon, nakikita ko na ngayon yung mga mukha nyo. Inopen cam nyo eh. Okay. So, ngayon, gumawa ako ngayon ng grupo. So, lumibot ako. Siguro nakita nyo naman yung nangyari, diba? So, lumibot ako, norte, ganon. Tapos, ikot-ikot. Tapos, mahabang biyahe. Tapos, masakit yung puwet ko. Tapos, naplat yung puwet ko. Tapos, naplat din pati gulong ko. Tapos, natuto ako mag-vulcanize. Putang ina. Sa kalsada na ako natuto mag-vulcanize eh. Tapos, binili ko lang sa Shopee. Puro lang. Parang less than 200 pesos lang yata yun. Yung pang-vulcanize, nakita nyo yun, diba? Tapos, ikot-ikot, ganon. Tapos, tinitignan ko yung buhay ng mga tao. Ganon, kamustahan, tinginan, ganon. Tapos, nakita ko sa Bulacan pala, ang daming gustong umalago ang buhay. Eh syempre, malapit lang kayo sa Metro Manila eh. Napansin ko kasi, nung ako ay bumiyahe nung ibang parte ng Northern Luzon, yung iba, okay naman, kontento na sa buhay nila. At wala namang masama ron kung kontento ka na sa buhay mo eh. Buhay na mahirap, masaya ka dyan, okay lang, walang masama dyan. Pero anong masama kung madagdagan ka ng pera? Diba? Anong masama kung madagdagan ka ng talino? Anong masama kung maayos mo dahil sa talino mo at sa pera mo yung buhay ng mga anak mo? Anong masama kung maayos mo yung sarili mong buhay?
Anong masama kung mapag-retiro mo ng maaga ang mga magulang mo? Anong masama kung makatulong ka sa ibang tao dahil mas marami ka ng pera kaysa nung nagsimula ka? Diba? Anong masama ron? Iba, tinatanggihan yung pera. Hindi po masama ang pera. Ang masama, pag-ibig sa pera, na mahal mo na yung pera mo, mas mahal mo pa kaysa sa anak mo, kaysa sa magulang mo. Hindi ganun. Yung pagkakaroon ng pera, byproduct yan. Byproduct. Pag magaling ka, pag tinatalinuhan mo ng gusto, pag tinatrabaho mo ng gusto, tapos nag-iipon ka, automatic na yun. Nadadami talaga pera mo. Automatic yun, byproduct lang yan. Pero hindi ko sinasuggest na pagka mahalin mo pera mo, na mas mahal mo pa sa magulang mo yung pera mo, mas mahal mo pa sa anak mo yung pera mo, mas mahal mo pa sa sarili mo yung pera mo. Hindi. Yung pera, gamit lang yan, gamit. Ginagamit lang po ang pera. Paalala ko lang, ang pera ginagamit. At mas maigi, pag mas marami kang pera, mas marami kang mapapagamitan. Simple. Ngayon, alam niyo na ngayon na ako'y gumawa ng grupo at itong Bulacan, yung isa sa mga pinakauna ko na nabisita, medyo marami-rami po tayong members sa Bulacan. At ang Project 1M po, just so you know, worldwide na po ito. May mga miyembro tayo sa iba-ibang parte ng mundo. At nauna pa nga yung worldwide kaysa sa ibang parte ng Pilipinas. Yung Visayas at saka Mindanao. Ang daming gusto magpa-member doon, hindi ko pa naaasikaso kasi di pa ako nakakabisita. Papatawag ko rin sila paglipas ng panahon. Pero yung mga abroad kasi, ang daming nag-message sa akin ng mga nasa abroad. Iba-ibang parte ng mundo, merong Russia, merong Sweden, merong Amerika, merong Russia. Ginawa ko, pinagsama-sama ko na sa isang GC. O yan, sige, sama-sama na kayo dyan. Worldwide na tayo ngayon. Ang bilis Ang bilis. Ngayon po, nasa halos mahigit 100 na po ang miyembro ng Project 1M sa buong mundo. Sa buong mundo. At sa mabilis na panahon, ano lang po yan, 1.5 buwan siguro. 1.5 buwan. Sa loob ng 1.5 buwan, may 100 miyembro na tayo. At active members yan, hindi yan mga barang pasok lang sa GC, pasok lang, hindi po. Itong grupo na papasokin ninyo, bibigyan nyo po ng oras ito. Hindi po ito parang pasok kayo sa GC, tas bahala na sila sa buhay nila sa GC. Hindi po, tatanggalin kayo rito. Tatanggalin kayo. Kung gusto nyong umalagwa buhay nyo na may nagbabantay sa inyo, kailangan tumulong din kayo dun sa ibang tao na mabantayan din yung ibang tao na naiaayos din nila yung buhay nila. Kasi in case lang po na hindi ninyo alam, pagpasok ng December, allegedly, world record po ito na merong isang naglabas ng merong isang naglabas ng statistics na parang hindi pa tapos ang January, meron ng mahigit 20,000 kaso ng suicide sa buong mundo. Ngayon, obviously, ako naman hindi ko matiis yung ganyan Hindi ko talaga matiis Hindi ko matiis yung konsepto ng kahirapan sa kapwa-tao ko na may magagawa naman ako at hindi ako kikilos. Hindi ko matiis na yung kapwa-tao ko nagme-message sa akin, nagpapakamatay, hindi ko mare-replyan. Ang problema ko, hindi ko kaya na ako lang mag-isa. Yung inbox ko sa Project 1M at saka sa Ang Mang Lalakbay, punong-puno ng mga ganyang klase ng mga kaso. Ando na may mga nagpapasalamat maya't maya. May mga, boss, nakabili na akong kotse, boss, nakabili na akong bahay dahil sumabay ako doon sa Project 1M mo. Wala pang 2 taon, pero kahit pa paano nakakapaghulog na kami ng maayos. Pero meron din naman nung mga kaso na, boss, yung asawa ko kasi nagpakamatay. Tapos pag tinanong mo, anong dahilan ba't nagpakamatay? Depression po, tatad po kasi ng utang Magkano yung utang? Wala pa 100,000. Sabi ko, halagang 100,000, nagpakamatay ka. Hindi naman ganun kahirap kumita ng 100,000. Kung may utang ka, pakiusapan mo yung kinuutangan mo. Kung kinakailangan makulong, pumasok ka ng kulungan, tapos lumabas ka uli. Ganun lang. Yung iba nga, ginagawa, tinatakbuhan yung utang At least buhay ka. Diba? Hindi ko sinasuggest yan, pero at least buhay ka. May pagkakataon ka pa ngayon, iayos yung sarili mo. So ngayon, ako na lang gagawa. Sige, putang ina, wala akong nakikita nagmamalasakit sa lahat ng mga influencer Alam niyo, yung social media, napakalaking pakinabang yan kung gagamitin sa katinuan. Ang mga putang inang influencer, ginagamit sa pagpopromote ng sugal, popromote ng vape, kalog ng suso, tuwad-tuwad. Ang putang ina, ano ngayon ang tinuturo ninyo sa mga tao? Anong impluensya ang ibinibigay ninyo sa mga kapwa-tao? Ako diretso? Di na, ako na lang, sige na. Putang ina, walang gustong gumawa ng grupong ikakatino ng kapwa-tao Sige na, ako na lang. Ako na lang. Walang bayad-bayad. Sige na, pasok kayo dito. Akong bahala, tutulungan ko kayo. Pero hindi ito sa paraan na mamimigay ako ng pera. Para lang maliwanag
Hindi ito namimigay ng pera ang Chichester. Hindi. Bakit? Kasi yung pera, lason yan. Pag hindi mo pinaghirapan, wag. Wag. Hindi nyo napansin yung mga tamad sa loob ng bahay ninyo. Pansinin ninyo, bigyan mo ng pera, lalong tumatamad. Pakainin mo, lalong tumatamad. Bigyan mo pa ng cellphone, tingnan mo, lalong tumatamad. Yung bagay na nakukuha natin na pribilehiyo, hindi nakakabuti yan kapag hindi natin pinaghihirapan. Yung bagay na nakukuha natin na pribilehiyo, pag nasobrahan ka dyan, masarap masyado yan, nakaka-addict yan. Yung 4-piece, yung hingi ng pera sa magulang, yung hingi ng pera, utang ng pera sa kamag-anak na nasa abroad. Yan, nakakasama yan. In case lang na hindi nyo alam, palayo kayo ng palayo sa pagtatrabaho at papunta na lang kayo ng papunta sa paghingi ng pera. Ngayon, my appeal to my countrymen. Trumabaho tayo. Pakatalino tayo ng gusto. Ibalik natin yung minsang panahong ang mga Pilipino may dignidad. Ibalik natin yung mga panahon na ang mga kabataan nagsisipag-aral at nagsisipag-pakatalino. Ang mga magulang nagtuturo ng katinoan sa mga anak nila. Ibalik natin yung dating panahon kung saan ang Pilipinas namamayagpag. At kaya yan. Kaya yan. Nagkakaproblema lang kasi gusto nating ipaayos sa iba yung buhay natin. Ayaw nating tumulong na ayusin yung sarili natin. Pinipilit nating iasa sa mga putang inang politiko na ang mga yan nandyan lang naman para mamera. Pinipilit nating iasa sa kung sino mga kamag-anak natin na nasa abroad na pwede naman tayong trumabaho. Pinipilit nating iasa sa mga magulang natin na pwede naman tayong mag-aral ng husto para ang kaduluduluhan may maayos na trabaho at makakapili tayo kung gusto nating manatiling empleyado na malaki ang sweldo o magnegosyo. Ngayon, sa lahat ng mga nandito, iniimbitahan ko kayo na maging parte ng Project 1M. Ilan na tayo? 38 individuals? Sige, 38. Sa mga nasa Bulacan, I am now opening the floor para makapagtanong kayo. Sa mga bagay na hindi ninyo naiintindihan tungkol dito sa grupo na to, welcome kayo, just raise your hands, tapos pwede kayo magsalita. Sige, buksan ko muna yung pintuan para makapagtanong na kayo. Go. Sige na, puta, nagkakahiyaan pa. Tayo lang dito. Masimulan ng isa yan, sunod-sunod na yan, sigurado. Sige, pagsilbihan ko muna kayo. Doon tayo sa mga tanong ninyo. Hello, Sir Jan. Si Press po ito. Hello. Gusto ko sanang marinig nila kung sa mga empleyado at mga business owner kaya rin nilang makaipon sa ganong sistema. Kaya, nakita ninyo yung kanina, di ba? Sa Project 1M, kung napanood nyo yung kaninang post ko. So, then nangyari kanina, regular routine ko lang, irregular routine, para hindi ko makalimutan na hindi naman ako importanteng tao, yung aking isa sa mga bulok na motor, ako na rin ang nagpa-change oil. Para lang hindi ko makalimutan na hindi ako importanteng tao. Kasi alam nyo, kapag ka nasa social media ka kasi, minsan pakiramdam mo, importante ka na kahit hindi naman talaga eh. Diba? Bakit? Binibigyan ka na atensyon ng mga tao eh. Para lang manatiling grounded at manatiling humble. Alam nyo, kung yung kayabangan pinapractice, pati ang humility pinapractice din. Ang kababaang loob pinapractice din. Kaya, para lang hindi ko makalimutan na hindi ako importanteng tao at ako ay isang ordinaryong tao lang na minsan panahong tagahalo ng semento at tagatawag ng pasahero ng jeep. Ako na mismo yung kanina, yung bulok na motor namin dito, ako nagdala ron sa motorcycle shop. So ako nagmamaneho ng bulok na motor. Makita ako ng kahit na sino, wala akong pakialam, okay lang sa akin. Na nagmamaneho ako ng bulok na motor. Kababaan loob yan eh. Diba? So di ako nagmaneho kanina, dinala ko ngayon dun sa motorcycle shop. Pagpunta ko na sa motorcycle shop, merong isa na sumasabay din sa Project 1M na wala man ako kamalay-malay. Nakita ko nagningning yung mata niya. So usual, akala ko parang, nakikita lang sa internet, gano'n, papapicture lang. Tapos nung nalaman ko yung kwento niya, nagsimula pala siya ng parisan kasi sumasabay siya sa Project 1M. So ngayon, nagtitinda siya sa tabi ng kalsada na minsan panahong isang kayag, isang tuwa lang yung pamilya niya.
Tapos, yung 6,000 something pesos na parang pinangutang pa yata niya, hindi ko na maalala. 6,000 sinimulan niya yung tapos na ginawa niya, wala siyang cart Nung umpisa, ang ginawa niya, naglabas lang siya ng lamesa. Tapos, doon na siya ngayon nagsimula na nagtitinda siya sa tabi ng kalsada ng pares. 6,000 mahigit lang yung pinuhunan niya. Yan, tinanong ko, magkano na ngayon yung pera mo? Ano yung 6,000? Ngayon, 40 mil na. Tapos may motor na siya, tapos may food cart na rin siya. Yan, 40 mil na yung pera. At bago lang na sumasabay yan, hindi yan masyadong matagal. Kasi hindi naman niya nakita yung simula ko Sabi ko, nakita mo ba yung simula? Nakakita ko, pachi-pachi lang Pero late na ako sumabay, bago na yung page mo Yung luma, hindi ko na nakita kung paano nagsimula yung yung kabuuan Paano ka nagkaroon ng food cart. Basta nakikita niya lang daw dati, nagbabalot daw ako ng tareta sa tondo. Tapos, nakita niya, nagtitinda na ako dito sa mahabang parang. Tapos, wala, dinedma lang niya, patay mali siya lang, ganun. Tapos paglipas sa ilang panahon, nung nakita niya na umaabot na ng 100,000 yung pera, ayan na, sumabay na rin siya. Nung sumabay siya ngayon, yung 6,000 niya, ngayon 40,000 na, wala pang 1 taon yun. Wala pa 1 taon, nakaipon na siya, bayad lahat ng bills nila, nakakakain ng maayos yung mga anak niya, yung pamilya niya, yung mga anak niya nakakapag-aral ng maayos, tapos may ipon na silang 40,000 na minsan pa na isang kayag, isang tuka lang. Yan yun lang yung kanina. Hindi pa natin pinag-uusapan yung sobrang daming tao na sumabay na sa akin mula nung nasa tondo pa ako, halos 2 taon na nakakaraan. Sino ba rito yung mga sumasabay sa akin sa Project One na nakakaipon na? Sige nga, pa-raise nga ako ng kamay, pataas lang ng kamay. Promise, di kita tatawagin. Kinakabahan Sino rito yung mga nakakaipon na? Pataas nga ako ng kamay. Para makita ko lang. Ayan, meron. Ako, boss. Sabi ni Archie. Mati. O, yan. Good. Felix. Ayos. So, meron ng ilan sa inyo na nakakasabay na sa Project 1M. Ayan, sili. Sakto. So, alam mo, Pilipinas, maintindihan ninyo na hindi naman ganun kakomplikado yung pag-alawgwa. Yung gusto ninyong buhay na pinapangarap ninyo, hindi kayo ganun kalayo dyan sa buhay na yan. At mababa lang naman ang status dito sa Pilipinas na kung gusto mo yumaman. Ayan tapos may ipon pa ako 100,000. Ayan merong isa, nakikita nyo to, di ba? Hindi ko napapangalanan kasi naka-live ako ngayon Pero nakikita nyo yun nag-pop na ganun, di ba? Thumbs up nga doon sa mga nakakita. Ayan see? Yung isa may ipon na daw 100,000. Tamo? Ito na mo, yung pangarap ninyo na buhay na meron kayong sariling bahay, na matatawag nyo sarili nyo, tapos meron kayong kotse, tapos meron kayong pampagamot sa sarili nyo pag nagkasakit kayo, o pang-ayuda sa anak ninyo, pampaaral kapag gusto ninyong mag-aral sa private school ang anak ninyo. Hindi ganun kalayo yan. Hindi ganun kalayo. Hindi. Alam mo, diretso, ang tansya ko, nasa mga 2 hanggang 5 taon lang. 2 hanggang 5 taon. Hindi totoo yung parang buwan lang ang bibilangin. Nakatarantaduhan yung mga kaululan ng networking, hindi totoo yan. Pero ang tansya ko, ito realistic, mga 2 hanggang 5 taon, kaya. Masyado na mahaba sa 7 taon. Masyado na mahaba sa 7 taon. Kaya. Sisistemahan mo lang. Ikaw lang mismo gagawa ka sistema mo, tapos kailangan mo ng regular na mga nakakausap na may pangarap din. Kasi ang problema, pag ang mga nakakausap mo, tambay, syempre, nasa isip niya, gumasos ng gumasos, kumantot, ganun, uminom, manigarilyo, yan ang, minsan panahon, alam ko rin naman kung paano bagsakan ng tambay. Matagal na panahon po ako sa squatters area at masyadong maraming tambay dun. Sa hindi nakakaalam, masyado pong mahabang panahon ang nilaga ko sa squatters area. At alam ko paano tumatakbo ligaw ng pituko na squatter. Sa trabaho, pagdating ng gabi, hindi ko makakalimutan sa construction dati, bata-bata pa ako Sa construction dati, pagkatapos magtrabaho, pagdating ng gabi, inuman na yan. Hindi pa nga gabi, 5:00 pa lang ng hapon, inuman na kagad Tapos, babali pa kay foreman para lang pang inom. Putang inang yan. May anak yun, May anak. May anak yun. So, ayun. Ako, overall, kaya yan, mga 2 hanggang 5 taon. Pero kailangan mo nga lang ng mga makakasabay mo. Kailangan mo ng makasabay mo. Ito, nasa live, sabi dito, ako bro, pa 300k na bro. Tamo, may mga sumasabay din. Kahit dito sa live ko, may mga sumasabay din. Pa 300k na daw si Jan, sabi niya. Tamo, hindi ganun kakomplikado. Hindi ganun kakomplikado at hindi ganun kahirap payamanin ang Pilipino. Hindi. Bakit? Pumunta ka sa ibang bansa, tinan mo, mga Pilipino doon mayayaman. Malalaki sweldo. Pansinin mo, pagpunta mo sa ibang bansa, ang sisipag ng mga Pilipino.
Ito problema. Pag nandito ka kasi sa sarili mong lugar, sa sarili mong bahay, sa sarili mong pamilya, okay nang inang tamad mo kasi. Ang tamad mo. Hindi ka lang tamad magtrabaho, tamad ka pang mag-ipon. Tamad kang mag-ipon. Sipag mo nga sa trabaho, nag-overtime ka pa. Puta, hindi ka naman nag-iipon. Nagawa mo, ba't nag-overtime ka pa? Ubusin mo rin naman yung pera mo. Yan ang sagot ko ron. Sige, Arjon, go. Brother, pahinga akong tubig. Arjon, go. Good evening po, Kuya G. Hello. So, ang tanong ko po yung last, hindi po kasi ako nakapagtanong na. Hindi po kasi ako... Ayan. Ano po, good evening po. So, ang tanong ko po is, kailan nyo po dapat, kumbaga, ipakita yung kahinaan nyo? At kailan din po dapat hindi ipakita? Sun Tzu Art of War, when you are strong, act weak. When you are weak, act strong. Sa magkabilang panig yan. Hindi dapat lahat ng panahon pinakikita mo kahinaan mo, lalo na pag unnecessary. Pero pag malakas ka, kailangan mo magpakita ng konting kahinaan. Bakit? Paano mo madadala yung mga mahihina papunta sa kalakasan kung ang tingin nila sa'yo, hindi ka nila maabot? Diba? Hindi nyo napansin, naaalala nyo yung unang branding ko noon, nung The Chichester brand. Mataas yung branding ko noon, ha? Mataas. Naaalala nyo yun, lumitaw ako sa internet dati. Yung mayat maya, viral, after viral, after viral. Tapos, napapansin ko, yung mga tao nahihirapan sumabay. Sumasang-ayon lang. Pero nung nag-PPM na sa akin yung mga tao, napapansin ko, hindi, mayaman po kasi kayo, mahirap lang kami. Laging ganun. Ganun, mayaman nga ako, mahirap kayo. Sige, okay. Papakita ko sa inyo kung paano, ha. Papakita ko sa inyo paano, ha. Ayan, punta ako sa tondo, nagbabalat ng basura. Umulusad naman, eh. Nakaipong kami ron sa tondo, eh. Nakaipong kami. Tamo, kung ako nagbabalat lang ng basura, nakaipong kami, nakita ninyo kung paano naging sistema? Oh, ang dami ngayon yung nakasabay. Bakit? Kasi merong isang pirasong malakas na umarting mahina. Nakadepende sa anong reason kung bakit mo ilalabas ang kahinaan mo. Ganon din naman yung kalakasan. Anong dahilan kung bakit ilalabas mo ang kalakasan mo? Kailangan mong malaman anong dahilan bakit mo ilalabas. Kasi kung basta ka nalang maglalabas ng kahinaan, baka matignan ka ng mga taong mahina ka talaga, tas wala kang purpose. At kung maglalabas ka naman ng kalakasan, baka subukin ka ng mga tao, wala ka rin namang purpose. Tamo? Importante, brother, yung purpose. Anong dahilan kung bakit mo ilalabas ang kahinaan? Anong dahilan kung bakit mo ilalabas ang kalakasan? Kuha mo yun? Follow-up question, brother. Opo. Wala na po, Kuya G. Okay. Thank you po. Yeah, next. Ginagawa, huwag na magkahiyaan. Puta, tayo lang dito. Gamitin ng mga kokote. Gamitin ng mga coconut shell. Go. Meron ako nakikitang mga gustong magtanong. Nagkakahiyaan pa eh. Sige, go. Ngayon wala pang tanong pero sa venue. Sama siya sa venue. Doon niya na daw itatanong kasi nahihiya siya dito sa Zoom. Kasama ko na rin si Brad. Okay, sige, dun tayo sa mga tanong nyo. Pagsilbihan muna natin yung mga tanong nyo. Go. Maisagot mo. Ito si Rostom, go. James. Yan, kasama yan, Daon. Rostom, go. Sete, ang tanong ko, anong magandang ipayo sa tao? Bali, ano ko to, empleyado ko. Okay. Ano siya, pumasok siya sa akin na talagang baon sa utang. Okay. To the point na talagang hindi na siya, halos di na siyang kumain dahil wala talagang natitirang pera. Tapos talagang ang nagagawa ko na lang sa kanya, i-advance ko yung sahod niya. Isang linggo, hanggang humirit sa dalawa, di na ako pumayag eh. Sabi ko yung isa pwede, mapagbibigay ko. Talagang napakarami niyang utang. Anong maganda ipayo sa ganun, boss? Naku po, brother. Ang meron ka dyan, posible parasite yan, brother.
posible parasite ang meron ka dyan. Hindi lahat ng tao kaya mong ayusin. Let's just put it that way. Lahat ng tao may kanya-kanyang level. May mga level ng mga tao na nasa kapasidad mo na ayusin. Pero may mga level ng tao wala sa kapasidad mo na ayusin. Yang katulad dyan na empleyado mo, tapos ang ginagawa ngayon, bali ng bali. Ang susunod na mangyayari dyan, didiretsuhin kita, hindi mo maayos yan. Ang susunod na mangyayari dyan, lalayasan ka niyan pag nakalaki na ng bali tas hindi na makabali sa'yo. Yan ang susunod na mangyayari dyan. Tignan mo, may mga sumasakayin dito. Alam nila yan. Hindi lahat ng tao kaya mong ayusin. Kasi tignan mo, isipin mo ikaw na employer, nag-advise ka na eh. Nag-advise ka na. Dapat pinahalagahan yung advice mo. O ano ngayon na ibig sabihin? Ikaw na employer, nag-advise ka ng bagay na gumagana sa'yo bilang tao. Kahit sa akin pa manggaling yun, pag sa bibig mo dumaan, hindi pa rin pakikinggan yan. Bakit? Kasi walang sapat na respeto yung empleyado mo sa'yo. Yun talaga yung dahilan nun. Bale, nakakadalawang linggo na bale. O, lumalabas ngayon, 15 days na ngayon yung bale niya. Susunod niyan, 1 buwan na bale niyan. Susunod niyan, 2 buwan na bale niyan. Tapos pag naka 3 buwan bale, hindi na papasok sa'yo yan. Magtatrabaho na sa iba yan. Ba't naman siya magtatrabaho pa ng 3 buwan sa'yo nang wala naman siya mapapalang sweldo? Diba? Tatadtarin ka lang yan ng kababali. Yang ganyang klase ng tao, brother, pag hindi mo kayang iayos ang isip ng tao, tanggalin mo na lang. Kasi ang kaduluduluhan yan, aalis din naman sa'yo yan eh. Akala mo ba mananatili sa'yo yan? Nakakabali na nga ng marami. Tapos hindi ka na pumapayag na pabalihin pa. O ano ngayon ang mangyayari? Alam mo na, pinigil mo na yung pag-utang niya. Ikaw na mismo, gamit yung sarili mong kamay, pinigil mo na ang pag-utang niya sa'yo. O kasunod niya, takbo na. Yun ang kasunod niyan, takbo na. Ngayon, kung tinatanong mo sa akin kung paano maaayos yung ganyan, brother, advice after advice. Yun lang dyan. Mamonitor mo lang, pero di mo na trabaho yung bilang employer na kalusin niya mga utang niya at tigilan niya yung kakakautang eh. Brother, ang dahilan kung bakit natatagtad ng utang ang isang tao, ito diretsahan bakit ba natatagtad ng utang ang isang tao? Merong mga unforeseen circumstances, nanay mo na ospital o may emergency, may kung ano man na nangyari. Understood na yon. Pero pag utang ng utang, walang kamatayang kauutang, wala namang putang inang emergency, may bisyo yan, brother, hanapin mo bisyo. Baka sakaling makita mo. Alin lang naman yan sobrang common yan kapag lalaki, babae, sugal, inom, yosi, o kung ano pa man. Konti lang. Ang pinaka-common, sugal. Pinakamalakas makapangutang, sugal. Tapos ang kasunod niya, nagnanakaw na. Bale, tatatad ng utang. Tignan mo cellphone, may scatter dyan. Tignan mo cellphone, may online casino dyan. Pupusta ko sa'yo, burat ko, Brad. Kung walang emergency ang tao na yan, may bisyo yan. Papaputol ko sa'yo titi ko pagka wala. May bisyo yan. Hanapin mo bisyo. Pag natanggal yung bisyo ng tao na yan, surefire yan. Magiging matino finances ng tao na yan. Hindi man siya matutong mag-ipon, at least matatanggal sa kanya yung konsepto ng kauutang. May bisyo yan. Yun ang hahanapin mo ngayon kung pagtsatsagaan mo pa. Pero sa akin, diretso, nakakautang na ng 2 linggo, tapos wala namang emergency. Nako, brother, delikado buhay mo dyan sa ganyang klase ng tao. Delikado buhay mo sa ganyang klase ng tao. Huwag mong pananatilihin sa paligid mo yung mga ganyang klase ng tao, delikado ka dyan. Delikado. Tagtad ng utang sa iba-ibang mga tao, tapos sa'yo, natatagtad na rin ang utang sa'yo, tapos wala namang emergency, delikado buhay mo dyan. Diretsoin kita, brother. Delikado ang buhay mo sa ganyang klase ng tao. Yan yung mga nagiging desperado kaduluduluhan. Follow up. Ang Sir Chay, parang naiisip ko na rin yung gano'n na sinasabi mo na tatanggalin. Kasi, ang nangyayari sa sobrang dami niyang problema. Dadamay ka talaga niyan. Pati mga kasama, dadamay niyan. Pati mood ng mga katrabaho niya, tatahimik na lang kasi problemado siya. Yan na. Tahimik na lang din. Hanggang sa, ang pangit na ng environment. Oo. Laglag mo na, brother. Yung nakakasira ng, alam mo, diretso sa mga negosyante rito, kayo dapat ang pinanggagalingan ng kultura sa loob ng bakuran nyo. Kayo dapat
ang pinanggagalingan ng kultura sa loob ng bakuran ninyo. Pag hindi kayo ang pinanggagalingan ng kultura sa loob ng bakuran ninyo bilang negosyante, manggagaling ang kultura sa ilalim. Tapos hindi mo alam kung ano upbringing ng mga yan at hindi mo rin alam kung anong ugali ang ilalagay ng mga yan. Tingnan mo, katulad niyan, yung isang piraso na yan, tagtad ng utang, tingnan mo, siya na nga naglalagay ng kultura sa loob ng bakuran mo. Negativity, tapos pagtahimik. Tangina. Whee! Susunod yan, tingnan mo, maglalayasan ng mga empleyado sa loob ng bakuran mo dahil di na masaya eh. Di na masaya. Natatagtad na lang ng utang. Tapos, tingnan mo, pati mga kasama niya sa trabaho, uutangan yan. Tapos, susunod, magre-reklamo sa'yo mga empleyado mo, tinadtad niya ng utang yung mga kasama. O, tapos, ano ngayon ang susunod na mangyari? Susunod na mangyayari dyan, lahat ng mga matitino, maglalayasan kasi ayaw mong pakawala isang pirasong bunok na kamatis. Yan ang mangyayari dyan. Ang galing mo mangwala sa Chea, pati mga katrabaho ngayon. Oo, hindi naman ako nang huhula eh. Nakita ko ng pattern siya paulit-ulit eh. Nakakilala na ako ng maraming ganyang klase ng tao. Brother, matagal na akong buhay at nag-oobserba ako sa paligid, nakikita ko ang nangyayari. Hindi ako nang huhula. Nakita ko na ng maraming ulit yung ganyang klase ng tao. Maraming ulit. Follow up, go. Ano yun, Sir Che? Aantayin ko na lang siyang magkakamali, ganun. Hindi. Para may dahilan ako. Oo, obviously. Gano'n naman talaga, tatrabahuhin mo na yan. Yan na ngayon yung sasabihin nilang kinupal sila ng boss nila. Yan yun, pinag-initan. Wala ka ng choice, pag-iinitan mo na lang yan. Pero you do it legally. Lahat ng konting mali, papapelan mo. Konting mali, papel. Konting mali, papel. Hanggang sa matanggal siya, kakapapel mo. You do it legally. Obviously, hindi ka pwedeng illegal na pagtatanggal ng tao. You do it legally. Nandiyan ang dole, nakabantay palagi eh. Diba? Follow up, brother. Okay na, Sir Che. Yung iba, magtanong kayo. Sige na, nabigyan na kayo ng pagkakataon yan. Bihirang pagkakataon nito na nasa Zoom tayo ng magkakasama. Yung mga nasa live ko, magandang gabi sa inyo. Ako ay naka-live ngayon dito sa kabila, ang Mang Lalakbay. Pwede nang mag-live. Pwede nang mag-live, nakakatawa naman to. Okay, go. Boss, Go. Kuya Chester, ano lang, hindi lang din ako permission para sa, sa mga sasali ng GC ng Bulacan. Brother, huwag mo kainin yung salita mo. Linawin mo yung salita. Hindi ko masyado naintindihan. Din pag entertain masyado ng mga sumasali sa GC. Pakiulit, brother, pakiulit. Huwag mo kainin yung salita mo, hindi ko maintindihan. So, mahina po yung yung net ko. Hindi mahina yung net mo, brother. Kinakain mo yung salita mo kaya hindi kita maintindihan. Sorry. Hingi ako ng permission to help si Presley para maging admin dun sa GC ng Bulacan. Kayo na lang mag-meeting dyan, brother. Tungkol dyan sa bagay na yan, kayo na lang mag-meeting. Meeting kasi ito ng mga bago eh. Huwag kayo mag-bring up ng mga problema at saka mga request ninyo dito kasi meeting ng mga bago ito. Hingi lang ako permission. Brother, kayo na lang nili ang mag-usap. Uulitin ko, paulit-ulit tayo. Yep, sir. Thank you. Sige. Paano ko sa atin? Sige, next question. Sir. Sige, go, Mark. Mark Justin, go. Working student po kasi ako, tapos ahente ko ng gamot. So, pagdating po kasi ng April, medyo matumal na po yung benta eh. Tapos, yung ginagamit ko po yung na motor, medyo bulok-bulok na. So, pero makakatapos naman na po ako ng pag-aaral, 4th year na po ako. Good. Graduating na din po. Okay. Tapos, tanong ko po, okay lang po ba na bumili ako ng second hand na motor para extra income po? Kasi tingin ko po talaga, medyo matumal po yung benta pagdating ng April eh. Alam mo na kung anong kailangan mong gawin. Execute na, brother. Kilusa mo na. Pero ako, hindi ko sinasuggest na, hindi ko sinasuggest na maghulugan ka. Delikado masyado ang hulugan. Kung kaya na ng pera mo, i-cash mo na lang. Para wala ka ng problema. Okay pa. Tapos ano na lang po, advice na lang po sa mga working student.
Galingan nyo ng Sa gusto. mga graduating student. Asa na magulang mo pala? Ba't hindi sila nagpapaaral sa'yo? Hindi po kayo eh. Hindi kaya o Medyo, ayaw nila? Hindi ko po alam eh. Medyo hirap din po kasi ko ngayon. Oh, mga working Pero students, nakakaiba naman paalala ako. ko lang sa inyo, working students. Pag ang magulang nyo, buhay pa, malakas pa, magpakargo kayo sa kanila. Huwag nyong ialis sa kanila yung responsibilidad na sila dapat ang nagpapaaral sa inyo dahil inanak kayo ng mga tao na yan. Huwag nyong ialis sa kanila yung responsibilidad kasi tinan mo, nangyayari tuloy. Ikaw ngayon ang kumakargo ng buong pag-aaral mo. Wherein, dapat ang magulang mo, kung hindi man kaya ng buo, at least nakakatulong man lang kahit kapraso. Bakit? Ikaw ang sasalo sa kanila sa panahon ng katandaan nila eh. Ngayong malalakas pa sila, ayaw nilang trumabaho para investment, para kinabukasan nila rin naman yun. Tapos tignan mo, pagkatapos ngayon mag-aral ka, ang mangyayari niyan, masama loob mo sa magulang mo dahil di ka pinaaral. Tapos ngayon, pagka nagtatrabaho ka na, hihingang ka na ngayon ng pera niyan. Tapos, wala ka ngayon choice kundi magbigay ng pera nang masama ang loob mo. Pero kung sana tumulong lang sila sa'yo, di ba? Kahit paano, kahit konti, tumulong man lang sila. Pero hindi dapat mangyari na nag-working student kayo, malalakas pa naman yung mga magulang ninyo. Hindi dapat, alam mo, hindi dapat yan eh. Hindi tama yan na inaalis ninyo ang responsibilidad ninyo sa mga magulang ninyo nang yung mga magulang ninyo malakas pa. Hindi tama yan. Kasi kayo rin naman ang kakargo sa kanila sa panahon ng katandaan nila. Ano yun? Wala man lang silang na-invest. Ang mangyayari niya, magkakaroon kayo ng sama ng loob every time magbibigay kayo sa magulang ninyo. Bakit? Nung panahon nag-aaral kayo at hirap na hirap kayo, hindi nyo sila maasahan. Tapos sa panahon hirap na hirap sila, bigla lalapit sa inyo. Diba? Ingatan nyo ang sarili nyo, mga working student. Baka tinatanggalan nyo ng responsibilidad ng mga magulang nyo. In the first place, dapat sila talaga nagpapaaral sa inyo. Hindi nyo dapat tanggalin ang responsibilidad sa mga tao. Bakit? Kasi pag ang tao, tinatanggalan nyo ng responsibilidad, gagawa ng bagong responsibilidad yan, isasaksak sa inyo. Ang daming beses kong nakita niyan, puta, working student to, tapos yung mga kapatid niya, siya pa nagpapaaral. Tapos pag tinignan mo ngayon, ang ginagawa ng magulang, wala, nasa bahay lang, nakatambay yung nanay. Tapos yung tatay naman, kung kailan lang matripan magtrabaho, basta may pangkain, okay na. Putang inang mga magulang yan, basura ang puta. Tang ina. Tapos biglang, pag nakagraduate ngayon yung mga anak, eto na ngayon, putang ina, nakatanghod ngayon yung nanay at saka yung tatay, nag-aabang ng entrego. Ah, putang ina, ginagawa nyo. Nagawa nyo. Tapos tignan mo, nangyayari ang ending niyan, masama loob nyo sa mga magulang ninyo. Kasi hindi nyo sila punuwersa na gawin yung responsibilidad nila sa panahong malakas pa sila at wala naman silang sakit. Di na natin pinag-uusapan senior, di ba? Di natin pinag-uusapan yung alam mo yun, mga PWD na magulang, senior na magulang. Di, pinag-uusapan natin dito, mga magulang na may kapasidad namang magtrabaho, ayaw ayusin ang putang inang pagtatrabaho para makapagsustento sa mga anak. Ang ginagawa, gisa sa sariling mantika, kung sinong maunang makagraduate o sino maunang magkatrabaho, ay, tulungan mo naman yung kapatid mo, tulungan mo naman, putang inang tulong yan. Ano, pag nagkakatutang kayo, masarap na masarap, kayo lang? Pag panahon ng responsibilidad na, puta, aasa mo na ngayon sa panganay yung mga pinagagawa ninyong mga anak? Anong kaululan yan? Mga working student, magising-gising kayo sa katotohanan na responsibilidad kayo ng mga magulang ninyo hanggat malakas pa sila. Responsibilidad kayo ng mga magulang nyo. Bakit nyo silang kailangan puwersahin? Kasi pagtanda nila, manghihingi ng pera yan sa'yo at hindi mo gugustuhin nagbibigay ka ng pera sa mga taong halos wala namang napakinabang sa buhay mo. Wala namang pakinabang eh. Diba? Tapos biglang nanghihingi na ng pera. Oh, diba? Ano ngayon na nangyari? Ang nangyari tuloy, resentful ka, nagbibigay ka, ang bigat-bigat ng loob mong magbigay sa kanila kasi nung panahong kailangan mo sila, wala sila, hindi mahagilap, nowhere to be found. Nagpapanggap na mga mahihirap pero totoo tinatamad lang talaga o mga mabibisyo, maluluho. Yan ang advice ko sa mga working student. Kung nandyan ang mga magulang ninyo at may kapasidad pang magtrabaho, puwersahin nyo mga magulang ninyo na magpaaral sa inyo. Kahit tumulong man lang sa inyo kung mag-working student kayo. Kahit tumulong man lang. Diretsahan lang. Hindi talaga ako fan ng konsepto ng hindi ako fan ng konsepto ng pag-working student kung yung mga magulang ninyo may kapasidad naman na paaralin kayo. Na tinatamad lang talaga. Hindi ako fan yan. Hindi rin ako fan ng konsepto ng pag-breadwinner. Kung wala namang, alam mo yun, hindi PWD magulang mo. 'Di ba?
may kapasidad magtrabaho, tinatamad lang magtrabaho, ayaw magtrabaho, tapos breadwinner ka. Tapos yung kuya mo nakabuntis, puta, ikaw pa sumasagot ng pandaya. Tanginang yan. Ikaw yung sumasagot ng pandaya, panggatas. Samantalang ikaw yung working student, yung kuya mong putang inang mas magaling pang gumawa ng bata kaysa gumawa ng pera, iniaasa sa'yo ang putang inang pamangkin mo. Tangina mga tao yan, oh. Basura ang puta. Diretso, tigilan nyo yung ano, kung kaya ng magulang ninyo na paaralin kayo, tigilan nyo pag-working student. Kung kaya ng magulang nyo pag-aralin kayo, tigilan nyo pag-working student. Kung kaya ng magulang ninyo na yung mga kapatid ninyo, sila dapat ang kumakargo at wala naman silang sakit, walang diferensya ang katawan, hindi pa senior citizen, pakargo nyo sa kanila yung mga putang ina pinagagawa nilang responsibilidad. Diretsahan lang, pakargo nyo sa kanila. Sa panahon ng pagpapasarap, sila-sila lang. Sa panahon ng pamamroblema ngayon, puta, pati kayo damay na. Ulol. Tanginang yan, ulol. Hindi talaga ako fan ng pagbe-breadwinner at saka pag-working student. Nagkakaintindihan na tayo dun sa mga nagwo-working student na ang dahilan dahil either ayaw paaralin ng magulang, kasi wala ka talaga, ayaw talaga, o may diferensya na mga magulang dahil either senior na sila o alam mo yun, may sakit o kung ano man. Understood na yun. Pero kung kaya ng magulang yung paaralin kayo, tinatamad lang sila, puwersahin nyo sila. Puwersahin nyo. Responsibilidad nila kayo. Huwag nyong tanggalin ang responsibilidad galing sa mga magulang nyo. Kasi gagawa ng bagong responsibilidad yan. Ipapakargo uli sa'yo yung responsibilidad na ginawa nila. Pag ang tao tinatanggalan nyo ng responsibilidad, gumagawa ng bago yan. Ang tao laging may responsibilidad. At mas maigi na ipagawa mo sa kanila yung responsibilidad kaysa gumawa na naman sila ng bagong bata o bagong sakit ng ulo tapos sa'yo ipapakargo. Laging may responsibilidad ang mga tao at huwag nyong hahayaang tumakas sa responsibilidad ang mga tao. Yun ang masasabi ko ron. Sige, next question, go. Okay na po. Okay. Dapat po. Sige. Okay, go. Next question. Baka mahihiyain ng mga taga-Bulacan. Ano? Sige, go. Hello po. Brother, go. Sir, paano natin malalaman kung kailan tayo magbibigay, kailan tayo tatanggal? Ang pagbibigay, okay. Ayos. Ang pagbibigay, ibinibigay sa mga taong kinaaawaan. Tapos pag gusto mo, dalawa lang naman yan eh. Kinaaawaan o pag gusto mo. At saka pagkakailangan, mandatory ba? Mandatory. Bawa, magbibigay ka sa anak mo, hindi mo naman kinaaawaan yung anak mo eh. Minsan nga ayaw mo eh. Pero responsibilidad mo yun bilang magulang, paaralin mo bata, kahit ayaw mo. Yaw. Kasi ang nakasulat sa Biblia, paalala ko lang, ang hindi nagkakandili ng sariling kanya, lalong masama kaysa hindi sumasampalataya. So, ang labas ngayon, puta, ang sama mo palang tao. Bakit? Kasi, mas masama ka pa kaysa sa hindi sumasampalataya eh. Kahit mga demonyo nagsisisampalataya eh. So, mas ang labas niya, logic niya, mas masama ka pa kaysa sa demonyo pag hindi mo kinakandili sariling iyo. Anak mo, ayaw mong paaralin. Tangina, responsibilidad mo yan eh. Ba't pinapag-working student mo yung responsibilidad mo? Di ba? Pinapag-working student mo, responsibilidad mo yan. Ulupong. Follow up. Ay, di. Sorry. Lumipad yung isip ko kasi meron ditong ano eh. Maganda na daw yung buhay niya. Wala po, ano. Oo, yung ano, tungkol dun sa kailan dapat magbigay. Kailan dapat magbigay. Sa tatlong anggulo. Yun lang so far, yun lang yung nakikita ko eh. Pagka gusto mo magbigay, o kailangan, obligasyon mo yung pagbibigay, o naaawa ka lang. Pero, tignan mo muna kung ano magiging epekto ng pagbibigay. Kasi may mga tao, hindi iniisip yung epekto ng pagbibigay eh. Diba? Tignan mo, katulad nun, may mga iba nagpapaka-breadwinner sa mga magulang nilang wala pa naman senior citizen. Ano ang labas ngayon? Ang labas ngayon, mga magulang mo, tamad. Ayaw kumilos dahil kahihingi ng pera sa'yo. Ikaw naman si tanga, kahit hindi mo gusto, bigay ka ng bigay. Paalala ko lang sa inyo, mga magulang, kayo may obligasyon na magpamana sa anak ninyo. Hindi ang mga anak ninyo ang may obligasyon magpamana sa inyo. Ang nakasulat sa Biblia, sabi, narito, ako'y handang pumarayan sa inyo at hindi ako magiging pasanin ninyo sapagkat hindi nararapat
na ang ipaghanda ng mga anak ang mga magulang, kundi ang nararapat ipaghanda ng mga magulang ang mga anak. Ang may obligasyong maghanda, yung magulang papunta sa anak, hindi yung anak papunta sa magulang. Baliktad. Baliktad. Ang dapat binibigyan ng magandang kinabukasan, yung mga anak. Hindi dapat ikaw ang binibigyan ng magandang kinabukasan ng anak mo. Yung iba, di nag-iisip eh. Tayo, gumawa-gawa ka ng bata, tapos ang ginawa mong paupahan yung mga anak mo. Tanginang yan, papalakihin mo lang, tapos pagka lumaki na, hindi na nga nakapagkolehiyo eh, pinapagtatrabaho mo para makaamig ka ng pera. Tangina, kamumuhian ka na sarili mong anak sa ginagawa mo. Kamumuhian ka na sarili mong anak sa ginagawa mo. Yung panahon ng pagbibigay, yan yung panahon na ikakabuti nung bibigyan mo yung ibibigay mo sa kanya. Kasi kapag ikakasama nung tao, bakit mo bibigyan? Anak mo, bigay ka ng cellphone, ulupong ka, ayaw mong tanggalin yung cellphone sa anak mo. Yung anak mo na-addict na kaka-cellphone. Tapos babantaan mo pa, pag hindi ka tumigil, papakain ko sa cellphone mo. Tapos wala ka namang gagawin. Ano ngayon ang ginawa mo? Tinuruan mo yung anak mo, mawalan ng respeto sa'yo dahil nagbabanta ka ng hindi pala totoo. Tamo. Bigay ka ng cellphone eh. Diba? Bigay ka ng pera sa anak mo. Ano ngayon ang tinuturo mo sa anak mo? Pagka pala binigyan ako ng pera ng nanay ko o tatay ko, diretso ako sa tindahan o ubusin ko doon. O ano ngayon ang tinuro mo sa anak mo? Ang anak mo natuto ngayon tuwing magkakapera, ubos. Ubos. Diyan ngayon ang gagaling ang kahirapan. Diyan ang gagaling ang kahirapan. Hindi sinasadya, nakapagturo ka sa anak mo na maging mahirap siya. Lahat ng ibibigay mo, itatakbo niya sa tindahan, uubusin niya ngayon doon. Tamo? Hindi sinasadya na turuan mo anak mo ng kahirapan. Sana, tinuturo mo sa anak mo, nak, bibigyan kita pera, ipunin mo ha. Sana ganun. Kaso wala eh. Mismong magulang, ganun din ang natutunan galing sa lola ng apo nila. Mismong magulang, yun din ang natutunan galing sa nanay at tatay nila. Pagka matatanggap ng pera, uubusin sa tindahan. Paano pa ngayon makakaalagwa? Konting kibot, makahawak ng pera, makadampi ng pera, ubos. Dampi ng pera, ubos. Dampi ng pera, ubos. Tapos sasabihin, kasalanan ng gobyerno, ba't mahirap kami? Ulul, tangina mo, ikaw gumawa niya sa sarili mo. Ikaw gumawa niya, lahat na lang konting kibot ng pera mo, inuubos mo sa tindahan. Ito pa malupit, ikaw nga mismo sa sarili mo, nahihirapan ka sa buhay, nag-anak ka pang puta ka! Nag-anak ka pa! Ano ngayon na nangyari? Ipinasa mo na lang lahat ng natutunan mo sa buhay papunta sa anak mo. So ang anak mo ngayon ang alam, puro kahirapan lang. Tamo? 'Di ba? Ganyan lang naman yan eh. Tungkol doon sa tanong mo, kung kailan dapat magbigay, sa tatlong anggulo, una, pag naaawa ka, pangalawa, pag kailangan talaga, pangatlo, pag gusto mo lang. Basta hindi makakasama. Yun. Follow up, go. Follow-up question po, kasama po bang sumagot sa magulang kung may katuwirang kanina? And then, nakasulat sa Biblia, igalang mo iyong ama't ina. Ang nakasulat sa Biblia, galang mo ang iyong ama't ina. Hindi dapat mangyari, mali ang magulang mo, tas sinasagot-sagot mo kahit mali sila. Hindi maganda yan. Hindi maganda. Diretsahan. Hindi ko, alam mo, maraming pagkakamali ang mga magulang natin. At tayo din, tanga. Gusto mo ba pag nagkaanak ka, binabalasubas ka at sinasagot-sagot ka ng anak mo? Diba? Matuto kayong gumalang sa mga nakakatanda. Diretsahan, sabi mo, bakit ikaw ganyan yung bunganga mo? Hindi kasi pangkalahatan yung kausap ko eh. Pero pag matandang tao ang kausap ko, marunong akong yumuko at magbigay ng galang pag matandang tao. Hindi mo gugustuhin ng isang mundo na bastos ang mga bata sa nakakatanda sa kanila. Hindi mo gusto ng ganong klaseng mundo. Bakit? Kasi ipapaalala ko lang sa inyong mga kabataan, tatanda rin tayo. At hindi mo gustong binabastos ka ng mga bata dahil lang bobo ka na kasi matanda ka na. At alam kong darating yung panahon na ako rin magiging bobo rin ako pagtanda ko. At hindi ko gustong bastusin ako ng mga kabataan. Huwag kayong bastos sa nakakatanda. Huwag. Magbigay kayo ng respeto. Magbigay kayo ng galang sa nakakatanda. Hindi na yan dahil lang matalino sila o malayo narating nila. Hindi. Kundi dahil lang dun sa konsepto na alam mong tatanda ka rin at hindi mo gustong mabuhay sa isang mundong bastos ang mga bata sa nakakatanda. Magbigay tayo ng galang sa mga nakakatanda. Kaya magulang mo o hindi, basta matandang tao, magbigay tayo ng galang sa kanila. Maliban na lang kung sila na mismo gumagawa ng paraan para hindi sila igalang. Sila yung sisimula ng kabastusan. Pagka ganon, hindi mo sila kailangan bastusin pabalik.
Pwede ka namang umalis na lang. Pwede kang umalis na lang. Yan, nasagot ko ron. Follow up ko. Ano yun, umalis po sa bahay ka na. Oh, pwede ka umalis sa bahay. Pwede ka rin namang umalis dun sa mismong eksaktong senaryo na nangyayari yung kabastusan. Binabastos ka ng magulang mo. Mag-aaral lang po ako ha. Sorry po, pasensya na po, pero kailangan ko po kasi itong bla bla, etc. Yun. Sweet escape lang. Basta hindi ka magpapakita ng kabastusan at hindi parang tinalikuran mo lang, di ba? Huwag ganun. Masama yun. Magpaalam ka ng maayos. Magpaalam ka ng maayos. Yung magulang ko kasi may pangalawang pamilya, pangatlong pamilya. Problema na nila yung kung ano man yung ginawa nila sa mga sarili nilang pagkakasala nila sa mga sarili nila. Labas na kayo dun. Labas na kayo dun. Dahil lang nagkaroon ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-sampung pamilya, hindi mo na irerespeto ang magulang mo. Sila gumawa niyan sa mga sarili nila at kasalanan nila sa paningin ng Diyos yan. Pabayaan nyo silang magdusa sa paningin ng Diyos pero wag nyo silang pagdusahin sa mga kamay ninyo. Mga anak, wag ninyong pagdusahin ang mga magulang ninyo sa kamay ninyo. Wag. Hindi dapat mangyari yan. Hindi dapat mangyari. Kung ano man yung kasalanan nila, pagdudusahan nila yan sa paningin ng Diyos. Hayaan mong Diyos ang humatol sa kanila, hindi ikaw ang Diyos. Ang trabaho mo bilang anak, igalang ang iyong ama't ina. Yun ang trabaho mo. Walang nakasulat sa Biblia, bastusin mo magulang mo pag nagkakamali sila. Walang nakasulat sa Quran na bastusin mo magulang mo pag nagkakamali sila. Wala. Zero. Wala. Wala kang mababasang lumang libro na ibinigay ng Diyos sa mga tao na merong utos bastusin ng magulang. Walang ganun, brother. Wala. Kung wala ka ng respeto sa magulang mo, pwede ka namang hindi na lang magpakita ng kagaspangan. Pwede mong bawasan na lang yung oras mo sa kanila. Pwede naman yun, nang hindi ka nang babastos ng magulang mo. Diba? Pwede mong bawasan ang oras mo sa kanila. Yun ang sagot ko rin. Follow-up question. Thank you sa info. Sige. Ay, yan pa. Oh. Kalimutan ko, kailangan ko nga pala tumawag ng tao. Hindi nga pala to, parang katulad ng live dito. Sige, Aaron, go. Arjon, go. Ang tanong ko po is, paano ko ipapakita ang humility sa araw-araw nang hindi ko binababa ang sarili ko? Diretso ang humility kasi, it's supposed to come from inside out. It is supposed to come from inside out. Kasi pag nangyayari, nanggagaling sa labas, hindi humility yan. Pag sa labas nanggagaling, ang tawag dyan, kaipokritohan. So matuto ka ng konsepto na ikaw mismo sa sarili mo, inaalala mo na maaaring bukas patay ka na. At alabok ka lang. At hindi ka importante. Sa lawak ng buong universo, sino ka? Yan ang laging pinapaalala ko sa sarili ko eh. Diba, alam mo yung, naririnig mo yung bunganga ko kung magsalita, parang kala mo confident na confident. Tangina, pag ako lang mag-isa, o may mga kausap ako mga matatandang tao, hindi ganito bunganga ko. Hindi ganito bunganga ko. Marunong ako umadjust. Ang kausap ko, mababang tao, hindi ako nagsisisigaw ng ganito. Kailangan lang talaga to kasi social media. Kailangan ko makuha yung atensyon ng mga tao. Pero hindi ako ganito kapag nakaharap ako sa individual. At meron ng ilan sa inyo na nakapunta sa akin sa tindahan. Alam niyo yan? Alam niyo yan? Na hindi ako ganito magsalita sa personal. Lagi kong ilaalala, sino ka ba, Chester? Wala, hindi importanteng tao, basura. Wala. With all the achievements that I have, wala, tinitignan ko sa sarili ko na hindi importanteng tao at ibang tao na lang ang nagsasabi kung sino ako. Bakit? Kasi nakasulat sa Biblia, sabi ni Solomon, purihin ka ng ibang labi, wag ng iyong sariling bibig. Kaya tignan nyo, kailan yung panahon na pinuri ko sarili ko? Ako magaling! Ako pogi! Ako mayaman! Putang ina. Hindi mo mapapanggaling sa bibig ko yan, diretsahan. At kung manggaling man sa bibig ko yan, alam nyo, may konteksto. May konteksto. Hindi yan sa pagmamayabang. May konteksto yan. At all times, ang nagpapakababa itinataas at ang nagpapakataas ibinababa. Dapat nanggagaling sa loob yan. Paano ka hindi matatapakan ng tao kahit humble ka? You don't allow disrespect. Tiyan mo, tulad sa akin, di ba? Hindi ko ina-allow disrespect sa akin.
bastusin ako ng kahit na sino, alis na ako. Simple. Tapos makulit ka, tinan mo, sapakin ko ang mukha mo. Simple. Makulit ka eh. Diba? Ganun lang naman yun eh. Gusto mo akong kulitin, gusto mo akong guluhin, nananakit ka, at tamo, maintindihan mo, masakit. Diba? Ganun lang yun. Hindi ako mapahig, disrespect mo ako. Bakit? Takina, sa dami ng tao sa mundo, ikaw talaga pagtsatsagaan ko? Diba? Ganun lang kasimple. Sa dami ng tao sa mundo, hindi ako magtsatsaga sa isang pirasong taong nagpapakita ako ng respeto at kababaang loob, pero binabastos ako pabalik. Hindi ako pahig ng ganun. Huwag ka papayag din i-disrespect ka ng tao, brother. Magkaiba yung humility sa pagpayag mo na dinidisrespect ka kasi that's simply not humility, that's simply stupidity. Pag pinapayagan mong binabastos ka ng tao, stupidity yan, hindi yan humility. Follow up. Go. Dugtungan ko, maliban na lang kung may strategy sa pagpayag mo na binabastos ka. Maliban kung may strategy. Nah. Yan nga, billing ko lang sa mga tao ko eh. Sabi ko ako sa mga tao ko. Pag alam ba, may pumunta rito, nakaabang yung mga yan. Alam ba, may pumunta rito, sinapak ako. Videohan nyo kagad, di ako papalag. Hahayaan ko lang. Videohan nyo. Sinapak ako, videohan nyo. Di ako papalag. Strategy yun eh. Kahit, tangin, upload ko sa social media, sinapak ako. Tapos di ako lumaban, di na sa akin ngayon ang simpatsya ng mga tao. O tapos, sinampahan pa kita ng kaso, di kumita pa ako ng pera. Konting pasa lang, konting pasa, milyon ang presyo. Konting pasa, tangin na mo, influencer ako eh, diba? Lalabas ko na yung mukha mo sa social media, wawasakin ka ng mga tao, tapos, sasampahan pa kita ng kaso, konting pasa lang, drug ka. Strategy. So, tatanggapin mo ngayon as a form of strategy. Tignan mo, parang katulad nung kay Kristo, diba? Hinambalos, diba? Tapos niya yung tinik. Tapos pinahiya sa mga tao. Ano strategy? Para matubos ang kasalanan sa katauhan. Tamo, diba? Strategy. Pero disrespect lang, tapos wala ka naman mapapala sa bandang dulo. Bakit mapapayagan? May dahilan dapat ng pagpayag mo. May dahilan. Follow up, go. Ano ka naman po, paano mo makukuha pa yung isang respeto sa tao? Respect begets respect. Paano makakuha ng respeto sa tao? Respect begets respect. Ang respeto ibinibigay sa mga tao, tapos makakakuha ka ng respeto pabalik. Bawa, dinisrespect ako ng kung sino man, tapos influencer, bawa influencer. Although, wala pa namang ganun in the past na dinisrespect ako ng kung sino man influencer. Ang sagot ko lang, simple, brother, yung ginagawa mo sa akin, hindi ko gagawin sa'yo. I will still remain respectful to you, kahit nakakaramdam ako ng disrespect sa'yo. Respect begets respect. Tingnan mo, pagkatapos mo ngayon sabihin nyo, may respeto na sa'yo tao. Ang respeto, hinahatak yan. Paano panghatak? Respeto din. Gusto mo respetuhin ka na iba? Respetuhin mo muna ang sarili mo. Gusto mo respetuhin ka na iba? Respeto mo rin ang ibang tao. Respect begets respect. Bakit? Kasi sa timbangan na ginagamit mo, titimbangin ka rin. At sa panukat na ipinapanukat mo, susukatin ka rin. Hihingi ka, hahatak ka ng respeto sa tao, ikaw naman bastos ka. See? Ganon, simple. Follow up, go. Ganda ng tanong mo, ha? Oo. Yan lang po, brother. Thank you po, Kuya Chi. Okay. Dan, go. Good evening, Kuya. Hindi. Good evening. Sa the 48 laws of power, Kuya, yung law number 15, crush your enemy totally. Sang-ayon po ba doon? Yan nga yung sinasabi ko. May mga bagay na applicable dyan sa 48 laws of power in situations. Situational. Hindi lahat ng panahon applicable yan. Hindi lahat ng panahon applicable yan. Oo, applicable yan sa politika. Sa konsepto ng kapangyarihan. Pero pag kapitbahay mo lang, taka na crush your enemy completely, parang kang gago nung kapitbahay mo yan eh. Nakita nyo yun sa DOMSA, di ba? Nakita nyo yung ginawa ko ron? Technically, sila umaaway sa akin eh. Di ba? Hindi ko naman sila inaaway. Di ko nga,
Alam mo yun, ngitian lang kami niyan eh. Ang interaction namin dyan sa Domsang, ngitian lang eh. Pero, nakita mo yung ano, di ba? Nakita mo yung nangyari doon? O, Crush Your Enemy completely ba ginawa ko ron? Hindi. Hindi. Hinatak ko yun. If you can't beat them, join them. Hindi nila ako matalo, ali kayo, sama na lang kayo sa akin. Di ba? Mas malakas ngayon yung puwersa. Hindi yan, hindi applicable sa lahat ng pagkakataon niya, brother. Ang daming bagay sa 48 Laws of Power na hindi applicable sa lahat ng pagkakataon eh. Kung wide reader ka, you will understand eh. Kung wide reader ka, you will understand. Nakita niyo yung movie na 300? Ginawa ni Xerxes doon yung practical na gawin. Ang ginawa ni Xerxes doon, yung movie na 300, lumapit siya. Nagpadala ng tao. O, dun sa pangalawa, lumapit. Tapos ang sabi, join me. Diba? We will build one of the strongest armies this world has ever had. Ang aya, join me. Ayaw, crush your enemy completely. Ganun muna. Hindi yan brother, on worst case scenario lang yung crush your enemy completely. Worst case scenario lang yan. Hindi applicable sa lahat ng pagkakataon yan. Ang daming bagay na hindi applicable dyan sa lahat ng pagkakataon. Tinan mo, katulad ng isa sa mga batas ng 48 Laws of Power, di ba? Have everyone do the job and take all the credit. Hindi lahat ng pagkakataon applicable yun. Have everyone do the job, take all the credit. Sa akin hindi. I am giving credit to whom credit is due. Yan sa akin. So, tungkol dyan sa 48 Laws of Power, may mga pagkakataon, oo, applicable yan. Worst case scenario. Pero hindi yan ang best case scenario. Hindi yan ang best case scenario. Ang daming bagay dyan sa 48 Laws of Power na yan na masyadong delikado. Lalo na kung first information mo na nakuha yan. Hindi. You should practice compassion. Yung 48 Laws of Power, masyadong mataas ang dark psychology niyan na ang nakasulat dyan, puro extreme. Pero walang compassion, walang pag-ibig. Dapat ang operating system mo, pag-ibig. Pag ang operating system mo, pag-ibig, nilabanan ka ng magulang mo, crush your enemy completely, tangina mo. Parang ang gago nun. Nilabanan mo sarili mo laman at dugo. Parang ang gago. Nilabanan mo magulang mo, crush your enemy completely. Hindi applicable sa lahat ng pagkakataon niya, brother. Yan ang sagot ko. Kuha mo. Kuya, thank you. Salamat po. Okay. Sige, next. Pagsilbihan muna natin kayo. Mga tanong niyo, go. Yeah, go, next. Sige, JD, go. Good afternoon, brother. Tanong ko lang, bakit ginawa ng Diyos ang tao ng may free will? Kasi gusto niya. Yun ang pinaka-sensible na sagot dun. Kasi gusto niya. Parehas yan ang concept. Maintindihan mo yan sa pagiging tao eh. Maintindihan mo yan sa pagiging tao. Ang sabi dun kay Isaias, kung kayo'y... Tignan ko ako, makikita ko yung talata. Dali. Yung Biblia ko kasi durog na eh. Pagpasensyaan nyo na. Dali lang ah. Ang sabi kay Isaias, 1:19, kung kayo'y magkusa at masunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Ang gusto ng Diyos pagkukusa, kung susunod ka man, hindi sa pilitan, ang gusto niya kusa. Yun ang gusto niya. Kasi parehas siya ng konsepto na tayo, bilang tao tayo, operating system natin. Alam mo, ang gusto mo, sinusunod ka ng anak mo kasi gusto ng anak mo na sinusunod ka. Ang bigat-bigat kaya nun na nararamdaman mo yung anak mo, para lang masunod ka, umiiyak siya dahil pinalo mo siya. Tapos wala siya kayong choice kundi sundin ka. Ang bigat nun sa isang magulang ah. Ganon ko nakikita yung konsepto ng Diyos. Na gusto niya, sinusunod siya, kusa, ayaw niyang mamilit. Kaya nga tingnan mo, mapapansin mo, di siya masyado pakialamero. Hindi masyado nakikialam. Gawin mo lahat ng gusto mo. 30:19 o 18 ng Deuteronomio. Dali. Deuteronomio, Kapitulo 30, 19. Aking tinatawag ang langit at lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito.
na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Tignan mo, ang nakasulat sa Biblia, tinatago langit at lupa saksi sa'yo. Nilagay ko sa harap mo yung pagpapala, sumpa, buhay at saka kamatayan. Piliin mo ang buhay. Meron siya suggestion. So, binigyan ka ngayon, bahala ka na, buhay o kamatayan, pagpapala, sumpa, pero meron siya suggestion. Sabi niya, piliin mo ang buhay. Para saan? Upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Ang gusto niyang pagsunod, kusa. 1:19 ng Isayas. Ang gusto niyang pagsunod, kusa. Ayaw niya sapilitan, puwersahan. Hindi niya gusto yun. Di masarap yun, di masarap. Kahit ako rin diretso, nararamdaman ko yun sa sarili ko Sa mga magulang dito, nararamdaman nyo yun na ang gusto ninyong pagsunod sa inyo ng mga anak ninyo, nagkukusa anak ninyo. Ayaw, nakakainis yung pakiramdam na kailangan pa mag-utos. Nakakainis. Yung alam mo yun, nilatag mo na unang beses, pangalawang beses, pangatlong beses, panlimang beses, sunod-sunod na, putang ina ayaw sumunod, tapos papaluin mo pa. Ngayon, pinalo mo na, tsaka pa lang siya sumusunod, nakakainis kaya yung ganung pakiramdam. Na sinusunod ka dahil lang sa takot at na napalo mo siya. Nakakainis. Ako, nararamdaman ko yung bilang tao. Siguro baka ganun din pakiramdam ng Diyos kasi may nababasa ako, gusto niya kusa Yan ang sagot ko ron. Follow up, brother. Kung sa kanila kaya yung problem na hindi nagkamali sa iba. Lapit lang sandali yung sarili mo, yung bibig mo sa mic. Mahina Okay na. Yan, okay na. Kung sa kanila kaya hindi nagkamali sa iba at Adan doon sa hardin ng Eden, may possibility sa iba. May possibility kaya na? Dadami sila doon. Dadami sila doon, brother. Hindi yun possibility. Kasi autos sa kanila, magpakarami. Ay, sino yung nagsasalita? Aha. Pamit mo na lahat. Pamit mo na. Yung nagtatanong lang muna yung naka-unmute dapat. Dadami talaga sila. Kasi pag binasa mo yung Biblia sa Genesis, ang utos sa kanila, magpakarami. Hindi pa sila kumakain ng prutas ng pagkakilala mabutit masama. Hindi pa. Hindi pa sila lumalabag sa Diyos nun. Ang utos sa kanila, magpalaanakin, magpakarami. Hindi nga natin alam kung kailan nila kinain yun Hindi natin alam kung unang araw ba, pangalawang araw ba, o pang ilang araw na ba lumipas. Basta inutusan muna sila magpakarami, magpalaanakin. So meron palang utos sa kanila, magpakarami, magpalaanakin. Hindi yung kasalanan ang naging dahilan kung bakit dumami ang tao. Ang dahilan kung bakit dumami ang tao, hindi dahil sa kasalanan. Ang dahilan kung bakit dumami ang tao, kasi inutos ng Diyos sa mga tao na magpakarami bago pa lumampag ang tao sa utos ng Diyos. Kumami yan, brother. Palap. At last question na. Sige. Ano kaya ang purpose ng dinosaur? Kaya ba't kaya nauna yung dinosaur kaming tao? Hindi ko alam, pero malaki possibility para sa fossil fuel. Hindi ko alam kung alam ninyo yun pero yung mga fuel sa ilalim, itong gamit natin na parang gasolina, yung kerosene, yung diesel, yung mga yan, galing sa fossil fuel yan. Ano ba yung fossil fuel? Yung mga taba ng mga namatay na hayop at saka mga puno, yun, yung mga taba na deposit ngayon dun sa ilalim sa sobrang haba ng panahon na nangangamatay ang mga hayop. Dinosaur, obviously, sa sobrang laki ng mga yun, marami fossil fuel ang magagawa ng mga yun. Kaya nga tinag na fossil fuel Baka yun ang dahilan, hindi ko alam. O baka siguro, isa din sa mga dahilan, baka para maipakita ng Diyos yung kapangyarihan niya, na kaya niyang i-extinct yung isang buong lahing ganong kalalaking mga hayop. Possibility rin yun. We're only talking about possibilities. Follow up, brother. Salamat, brother. Okay. Okay, next. 30 minutes pa. Dalawang tanong siguro to. Go. Chat na lang daw. Nandito ba si Mapi? Mapi, nandito ka ba? Wala na po, Sir John. Lala. Lee, ikaw nga magbasa ng tanong dun sa chat para makamultitask ako. Ito po.
Anong mapapayo nyo sa akin? Yung misis ko po kasi di ko mapigilan sa paggastos. Pag alam na may pera ka, fast food online shop, hirap tuloy magpatuloy sa pag-iipon. Kakaahon lang niya itong pagpasok ng taon, tapos ngayon nagkautang na naman. Oo, mapapaalam na may pera. Kung ikaw pala gumagawa ng pera at yung isa ay tagagastos lang, mapapaalam na may pera. Wala ganun talaga Kailangan mo tuloy isikreto kahit hindi mo naman gusto. Kasi naipit ka sa isang posisyon na hindi mo muna kinilala yung babae na kinasama mo. 'Di ba? Yan kasi ang trouble kapag hindi nyo muna kinikilala yung mga kasama nyo sa buhay. Dapat bago kayo nagsipag-asawa, nagsipagpakasal, o kung hindi man kayo nagpakasal, bago nyo inanakan yan, sana inalaman nyo muna ang financial standing ng tao na yan. O ngayon, naipit ka na ngayon sa isang taong may diferensya ang utak pagdating sa paggastos, na konting hawak lang ng pera, gusto ubusin agad. Yan nga sinasabi ko, mga magulang. Mga magulang, papaalala ko lang uli, huwag ninyong sanayin na ang mga anak ninyo, bibigyan yung pera, tatakbo sa tindahan, uubusin doon ng pera. Indirectly, nakakapagturo kayo ng kabulagsakan sa pera sa mga anak ninyo. Indirectly, nakakapagturo kayo ng kabulagsakan sa pera sa mga anak ninyo. Wala ngayon. Inaway na yata. Inaway na yata. Loko rin nito, no? Alam mo, ganito. Tungkol dun sa so the short term yan, short term. Yung ganyang angulo na pagtataguan mo ng pera. Ang long term, pa-mute muna ako. Sino ba yun? May nakikipag-away yata. O ano man yung nangyayari? Ano nangyayari? Pa-mute muna ako. Siyempre siya salita. Okay, sige. O yan. So, ang short term yan, ipagtago mo muna ng pera pansamantala. Pansamantala lang. Ang long term yan, pag nagtatago ka ng pera, eventually magkakaroon ng resulta. Tapos pagka nagkakaroon na ng resulta, ipakita mo ngayon yung resultang nagagawa. Doon ngayon, mahihimasmasan yan sa paggastos ng paggastos na kung ikaw pala nag-ahawak ng pera at hindi sa kanya napupunta ang pera at hindi nauubos ako ng pagkain, nakadeliver ng putang ina, nakikita na niya ngayon na umaalagwa yung buhay ninyo. Resulta ang kailangan makita. Resulta. Yan ang pinakamasarap na panghikayat, resulta. Yun nga yung dahilan kung bakit yung iba dinudugas yung konsepto ng resulta. Mga networker, pinakahatak yung konsepto ng resulta. Dati ka, mahirap ako. Ngayon, may kotse na ako. Palakpakan naman yung mga tanga. Hintang na, di na iniisip na puta, galing kay upline yan o galing dun sa mentor nila. Tapos ipinapangalan lang, ipinakigamit lang. Pero wala naman ng pangalan niya dun sa mismong rehistro ng sasakyan. Kaya nga, itong isang networker na ito nakalaan, masisigit ko lang. Itong isang networker na nakaraan na sikat sa social media. Puta, kita ko, comment ng mga tao, paulit-ulit, patingin ng ORCR, kasi may finiflex siyang sasakyan Patingin ng ORCR, puta, di niya mapakita yung ORCR ng sasakyan niya Ang ginawa, nagpakita lang ng kung ano man, na may pangalan niya ron, gano'n, nagpakita ng parang maliit na parang susi-susian yata, na madali naman ipagawa kahit saan. Pero ORCR, mahirap dugasin. Tangina may mga tao talaga na, Ay, sabi ko sa isip ko. Kaya alam mo, ingatan nyo sarili nyo sa mga ganun. Ingatan nyo sarili nyo sa mga taong manloloko ng kapwa. Karamihan dyan, ipinapakita yung resulta kuno. Tapos yung resulta, fabricated. Inimbento lang. Ingat kayo sa mga ganong klase ng tao. Ingat kayo sa mga tao na iniimbento lang yung resulta. Sobrang yaman ko, no? Bandel-bandel yung pera. Ginaganon-ganon pa rito sa tenga. Tapos kabala-mala mo, bukas makalawa, magulat ka na lang, tangina, hindi pala kanya yung pera na yon. 'Di ba? Nakita niyo naman kung ano nangyari doon sa iba 'di ba? Nakita niyo si EXL na nagpapakita ng bundle-bundle na pera. Nakita niyo rin na crate, hindi lang bundle, crate. Kung gaano kalaki isang crate ng pera. Ayun, kita-kita niyo. O ngayon, nasa na ngayon, nagtatago na. 'Di ba? Nasa ibang bansa, natagtad ng kaso. Ingat lang kayo sa ganun sa internet. Pero ang pinakamagandang panghatak talaga, resulta. Kaya tinan mo, pansinin ninyo, dito sa Project 1M, hindi ako naghahatak sa inyo ng resultang bundle-bundle ng pera, tapos akin na pera mo. Hindi ako interesado sa pera ninyo, diretsahan lang. Hindi ako interesado sa pera ninyo. May sarili naman akong hanap buhay ba't hihingin ko yung sa'yo? Diba? Tapos kung sakali mong mabitin, andyan naman ang Project 1M Although hindi ko kinukonsider na personal na pera ko yan, pwede naman akong bumunot dyan. Girapan namin pare-parehas yan Diba? Sandamakmak kami dyan, nagpapakahirap kami para dyan sa Project 1M na yan. O para anong inihingin ko ngayon ng pera mo? Yung pera mo, sa'yo yan.
Pero ang pinakamagandang panghatak dyan sa asawa, yung yung resulta. Gawa kang resulta, damihan mo, tapos wala siyang access doon, kailangan niya lang ang mangyari, magtiwala lang siya sa'yo. Yun nga ang kailangan mangyari. Yun nga lang, huwag mong gagamitin yung resulta na yan, panghatak sa ibang babae, puta ka. Yung may pag ganun ginagawa eh. Bili siya kotse, gano'n, para makapambabae siya. May asawa naman siya, may anak na rin siya. Ulul, tangina mo. Yung pinanghahatak din yan eh, pinanghahatak din yung resulta na yan eh. Papunta sa ibang angulo. Yung iba pinanghahatak yan para makuha pera ng ibang tao. Yung iba naman, pinanghahatak yan para makapambabae siya. Sira ulo. Follow-up question, go. Lee, ikaw muna magbasa. Go. Ito, merong nag-raise ng hand. Jake Santa Maria, go. Good evening, brother. Tanong ko lang, ano ang ma-advise mo sa taong madaling mainis o galit? Or paano kontrolin ang sarili, maging kalmado at payapa ang isip? Ganda, ayos. Una, kadalasan kasi ang primary cause ng galit, merong nangyari na hindi sa expectation mo. Merong nangyari, wala sa expectation mo. Or worse, kabaliktaran ng expectation mo. Ito problema, minsan hindi mo naman kasi sinabi expectation mo eh. Ngayon, ano ngayon ang nangyari? Nadismaya ka. Yun ngayon yung naging primary cause ng galit. Maliban na lang, merong something na sobrang out of the usual, sinapak ka, ganun. Ibang usapan yun. Pero, generally, ang primary cause ng galit, ang tawag nila doon, uncommunicated expectation. Uncommunicated expectation. Yung uncommunicated expectation yan, hindi mo sinabi kung anong expectation mo, hindi na-meet yung expectation mo, ngayong galit ka. Pero hindi mo sinabi in the first place eh. Minsan isa rin sa mga causes ng galit, yung pakiramdam mo importante ka. Tingnan mo, tanggalin mo lang sa sistema mo yung pakiramdam mo importante ka, matatanggal ngayon yung konsepto ng lahat na lang ng pagkakataong galit ka. Alalahanin mo lang na hindi ka importante. So ngayon, kahit ano pa mangyari, hindi ka napakain sa oras, okay lang, hindi mo ako importante tao eh. Diba? Punta ka sa isang lugar, hindi ka sinaludar, okay lang, hindi mo ako importante tao eh. Kung nagkataon, ito, kwento ko lang sa inyo. Kung nagkataon na, halimbawa, sa Bulacan, nung pumunta ako dyan, walang nagsaludar sa akin, okay lang. Bakit? Hindi naman ako importante tao eh. Kung wala man sumaludar sa akin at wala sumalubong sa akin ng mga fans, okay lang. Ang mangyari lang, dadaan ako sa lugar ninyo, mag-i-stay ako dyan, kung saan man matulog, bahala na, kung ano man mangyari. Tapos, ibablog ko pa rin yung buong lugar. Hindi na importante kung merong mga taong kumausap sa akin o wala. Hindi naman ako ganun kasikat na tao at hindi naman ang expectation ko kada lugar na pupuntahan ko, merong sobrang daming fans na pupunta sa akin. Hindi ganun na expectation ko. Ang expectation ko, pupunta ako sa isang lugar, titira ako dyan sandali, magbablog ako ng kapiraso, aalis na ako, susunod na lugar naman, ganun ulit yung gagawin ko. Madagdag na lang ngayon na may mga tao na mga nakilala ko along the way para bumuo ako ng grupo. Kung hindi makakabuo ng grupo sa isang lugar, di next, merong mga lugar na ganun in case lang na hindi nyo alam. Merong mga lugar na pamute muna ako, parang may nag-aaway eh. Sino ba yun? Lexter, pamute po Lexter. Lexter, mamaya ka naman pag-away, mute mo muna. Ayan. Wala, tuloy ako, nakalimutan ko na yung tanong. Sige, next question nga tayo. Tungkol doon sa galit. Ang galit kasi, madalas na pinanggagalingan ng galit kapag pakiramdam mo importante ka. Always practice humility. Tingnan mo, pag mababan loob ka lang, hindi ka galit ng galit. Hindi ka galit ng galit. Okay. Practice humility. Yun ang sikreto. Lagi mo nga alalahanin na hindi ka importanteng tao. Kasi pagka lagi mong inaalala, hindi ka importanteng tao, puta na kahit ano pa mangyari, halos hindi ka na magagalit. Maliban na lang, inaagrabyado ka, ibang usapan yun. Pero yung mga maliliit na bagay lang naman na hindi naman na nauulit, hindi ka magagalit sa mga ganun. Expectation lang yan eh. Minsan, tatanong mo lang sarili mo sino ba ako? Ako, lagi ko tinatanong sarili ko sino ba ako? May mga awards na nandito sa paligid ko. Yan ang nagsasabi, importanteng tao daw ako, sabi nung awards. Ito, meron ako rito, Dangal ng Lahi. Dangal ng Lahi Awards. Para mabigyan ka ng Dangal ng Lahi Awards, 'di ba? At ng iba't iba pang mga awards giving body, eto niregalo rin sa akin ito. Mukha ko, tangkay na nakakatawa, 'di ba? Meron stop toy ng mukha ko. Binibenta nila 'to, stop toy ng mukha ko.
Tapos merong isa, nagbigay sa akin ng charcoal, yan. Charcoal painting. Tapos meron pa ritong malaking painting. Tapos, alam mo yun, ang dami-daming mga certificates dito. Ito, galing ng PUP, itong isang piraso rito. Itong isang piraso. Nilalagay ko lang sa lamesa ko ito kasi hindi pa ako nakagawa ng sapat na estante para dun sa mga Ito, galing ng PUP. Tamo, binigyan akong PUP, Tamo. Pero, sila nagsabi niyan na importante daw ako sa kanila. Pero para sa sarili ko, hindi. Kaya tingnan mo, hindi ako galit ng galit. Naririnig mo lang sumisigaw. Akala mo galit. Pero magkaiba yung pagsigaw at saka yung emosyon. Magkaiba yun. Hindi ako galit. Emosyon yung naririnig mo, yan yung paraan ko. Ang tawag diyang keyword emphasis. Para marinig ngayon ng mga tao at makinig ang mga tao, minsan kailangan mo sabihin, putangin na nyo kasi! O, tayo mo ngayon, biglang nasa akin ngayon atensyon ninyo. O, di ba? Ganyan ang pagkuha ng atensyon sa mga tao. Naghahatak ka. Pero hindi yan, walang kasamang emosyon na galit. Hindi, walang kasamang galit yan. Lagi kong inaalalang hindi ako importanteng tao at paulit-ulit ako sa sarili ko na kahit saan pa ako makarating, kahit gaano kalayo marating ko sa buhay at kahit gaano pa karaming awards, kapera, mansion, kotse, kahit ano pang marating ko sa buhay, hindi ako importanteng tao para sa akin. Purihin ka na ibang labi, wag ng iyong sariling bibig. O ba yan? Okay. Salamat po, brother. Sige. Next, go. Oh, brother. Oh, ito, sabi ni Noise. Teka lang, mabilis na to. Sabi ni Noise, Sir, ako rin, hindi ako importanteng tao, pero sana mapansin mo ko. Ano mapapayo mo sa akin? Ano magandang transition sa pagre-resign sa trabaho? Wala naman po kasing growth. Magano ka? 30 days render ka ng 30 days. So, magre-resignation letter ka, tapos bibigyan mo sila ng sapat na pagkakataon para makahanap sila ng bago, i-train mo ngayon yung bago, pagtulungan ninyo ng boss mo, at saka ikaw i-train ninyo yung bago, para proper ang transition. So, hindi ngayon mabubutasan yung boss mo, hindi ka rin nila mabubutasan. Yun. Go, brother. Go. Mike, go. Brother, good evening po. Hello. Bakit po hindi tinuturo ng maayos sa pa? Nawala ka, brother. Nawala ka, hello. Nawala ka. Internet, brother, internet, nawala ka. I-ano mo muna, ano tawag ito? Airplane mode. Tapos tanggalin mo yung airplane mode para bumilis yung internet mo. Bagal eh. Nawala. Mike, mamaya ka na. Nawala ka eh. Arjon, go. Native solo po. May nakikipag-away na naman na bago. Jose, pamute muna ako, Jose. Jose, pamute muna. Jose, pamute. Mamaya ka na makipag-away, Jose. Jose Wakisan, hello. Hindi, si Jose Wakisan. Pinapamute ko muna kasi nakikipag-away pa yata eh. Sige. Paano kaya i-mute ito? Anyways, sige, go. So, last na question na lang po. Dahil kanina po, syempre nakikinig po. Kada nagkaka-reward kayo, kuya, paano hindi mako-convert yun into pride? Ayun, going back to sa humility, lagi kong inaalalang hindi naman ako importanteng tao. Ito kasi hindi maintindihan ng mga tao eh. Hindi ko nga maintindihan kung saan nanggagaling ang putang inang pride na yan. Bakit kailangan ikabit sa sarili yan? Hindi ko nga maintindihan bakit kailangan pang ikabit sa sarili yan eh. Naghahanap ako ng reason sa isip ko kung bakit ko kailangan ikabit sa sarili ko na pwedeng ibang tao na lang ang magsabi ng importansya ko. Ba't ko kailangan pang sabihin kung anong importansya ko? Diba? Alam mo yung kung importante ako sa paningin mo, good. Kung hindi ako importante sa paningin mo, wala naman akong problema ron. Pero bakit kailangan ko pang ikabit sa sarili ko na importanteng tao ako? Sa akin, diretso, ginagalingan ko na lang palagi para yung mga tao nang bahalang magsabing importante ako. Hindi ko na kailangan purihin yung sarili ko sa pandinig ng mga tao.
Kapag ka sobrang dami mong achievement, brother, diretso, mga tao na makakapansin yan. Mga tao na makakapansin yan. Tapos tuloy-tuloy lang sa paggawa ng achievement. Tuloy-tuloy lang sa paggawa ng achievement. Gawa ng achievement. Tuloy-tuloy lang. Huwag kang titigil na kagagawa ng achievement hanggang mamatay ka. Ganun lang. O, tinan mo si Jose Joaquin. O, di ba, gumagawa achievement. Parang nagbebenta yata siya ng mga clothing eh. Jose Joaquin, pamute. Ella. Jose Joaquin, hello. Puta, gina po. Binili mong damit dalawa. Naghahanap buhay yung tao eh. Gina. Jose Joaquin, pamute. Sige, tuloy, brother. Follow up, go. So, Bechigan, so ganun po pala dapat. Kasi minsan po sa sarili po. Minsan, yung parang yung sa sarili mo, yung nararamdaman mo, parang gusto mo magsalita, pero minsan gusto mo rin itipon. Pero minsan hindi mo napipigilan bigla na tapos bigla pag nasabi mo na parang mo na bigla na parang dapat hindi pala sinabi. Mag-ingat ka lang sa bibig mo, brother, kasi sa mas madalas na pagkakataon, ikaw lang naman maglalaglag sa sarili mo eh. Ikaw lang. Tinan mo, pag alba, tinatanong ako ng mga tao, sino ka ba? Wala, tindero lang ng sinigang. Minsan pa nang namamasura. Bakit ka namin pagpakikinggan? Ewan ko nga sa inyo, pinakikinggan nyo ako eh. Basta ako, nagmamalasakit lang ako sa kapwa-tao ko. Kung gusto mo mapagmalasakitan kita, pakinggan mo ko. Kung di mo gusto mo pagmalasakitan ka, edi, ayaw mo na ako pakinggan. Hindi mo naman ako kailangan eh. Diba? Kailangan mo ba ng tindero ng sinigang para magsabi pa sa'yo kung anong kailangan mong gawin sa buhay mo? Ang ina naman, diba? O yun. Ano mo? Yung mga tao na ngayon na nagbibigay ngayon ng importansya sa akin, kailangan ba talaga manggaling pa sa basurero yung pakikinggan mo? Eh, importanteng tao ka eh. Businessman ka eh. Ba't nakikinig ka sa basurero ng Chichester? Diba? Oh. Ganun lang naman yun eh. Pero nakakita sila ng sense sa akin eh. More than sense, nakakita sila ng pagmamalasakit sa akin. Yun yung dahilan kung bakit pinagtsatsagaan akong pakinggan ng mga tao. O, tinan mo, katulad dito, di ba? Ang dami nyo dito, tinan mo. O, nasa 30 mahigit kayo. Hanggang ngayon, wala pa rin bumababa ni isa. Lahat nandito pa rin. Tamo? Yun, follow up. Yan lang po. Thank you po, Kuya G. Okay, Daryl, go. Last na siguro to si Daryl, go. Magandang gabi sa'yo, Kuya Chay. Good evening. Tanong ko lang, dito sa napasimulan mong Project 1M, hanggang saan mo nakikita itong group o organisasyon na itinatag? Hanggang kamatayan ko. Diretso. Kasi wala man akong ginagawa sa buhay. Puta, retirado na ako, brother. Wala akong ginagawa sa buhay ko. Ano pa gagawin ko? Wala ko anak, wala ko asawa. Di pamigay ko na lang sa mga tao lahat ng taba ng utak ko. Diba? Hindi na bayad pa. Hindi na lahat ng bagay tungkol sa bayad. Hindi naman pera ang primary reason ng buhay natin dito. Okay naman na ako. May bubunga ko sa ibabaw ng ulo ko. Meron akong damit na sinusuot. Meron akong pangkain sa araw-araw. Diba? Meron akong konting ipon para pag nagka-cancer ako, kaya ko pagamot yung sarili ko. Kaya ko labas yung sarili ko sa ospital. Pag na-disgrasya ako, balibinti ko. Diba? Meron naman akong sapat para sa sarili ko. Ang problema ko, siguro, ewan ko, diferensya lang siguro ng utak ko yun eh. Na hindi ko matiis yung kapwa-tao ko na nahirapan. Hindi talaga eh. Kaya expect nyo na, itong Project 1M, mapupuno ito ng mga mahihirap na mga tao. Ewan ko, hindi ko alam kung napansinin nyo to pero mapapansin mo sa social media, ang gumagawa lang ng mga grupo ng mga mayayaman. Yun mapapansin nyo. Grupo ng mga negosyante, grupo ng mga mayayaman, grupo ng mga, alam mo yun, sama-sama silang mga mapepera eh. Pero walang gumagawa ng paraan para magsama-sama ang mga mahihirap para umalago yung buhay ng mga mahihirap. Wala akong makitang grupo na ganun. Maliban na siguro, religious organization, ganun. Pero ordinaryong grupuhan ng mga ordinaryong tao na hindi ang purpose parang suntukan, ganun, parang fraternity. Wala akong makitang ganyang grupo. Wala, diretso. Wala talaga akong makitang ganyang grupo. So sabi ko, ako na lang gagawa. Wala akong makita masyadong grupo nagmamalasakit sa kapwa-tao eh. So ngayon, itong grupo na to, dito ko nilalabas yung mga taba ng utak ko. Minsan ako na rin mismo gumagawa ng mga topics. At halos wala pa akong content sa social media na ako mismo personal yung gumagawa ng topic. Kasi ang content ko sa social media,
question and answer. Sa taong gagaling yung topic, ako sasagot lang. Yun ang content ko sa social media. Pero dito sa Project 1M, yung taba ng utak ko mismo, na maiintindihan ninyo pagka nakalusot kayo rito, you will understand na pag ako na yung gumagawa ng topic, mas kahit pa paano, it is worth listening to. Ganun na lang. Kasi mahirap naman sabihin, malalim, bla bla. Hindi, kayabangan na lang yan eh. It is worth listening to. Kesa dun sa mga regular lang na question and answer na sa mga tao nang gagaling yung mga tanong. Kasi diretso, yung mga tanong ng mga tao, halos pare-parehas na lang eh. Anak ko, hindi sumusunod sa akin, ano ba gagawin ko? Yung asawa ko, namababae. Yung asawa ko, ay tumigil na ka-order sa Shopee. Hindi kami makalagaw sa buhay. Paano ba yumaman? Yan ang madalas na maririnig mo sa social media pag nagtatanong ang mga tao. Pero, yung mga tinanong ko sa sarili ko na mga, alam mo yun, mga out of the usual, mga hindi ordinaryong tanong, na nagkaroon ng sagot sa isipan ko, yun nga yung ginagawa kong topic dito sa organisasyon na to. And you will understand, mas malalim pala yung mga bagay-bagay ng buhay. Kaysa gumawa tayo ng pera, ubusin natin, kantot tayo, tapos mag-aanak, tapos papatapon natin sa eskwelahan yung anak. Sana malaman niya kung paano ginagawa niya ron sa eskwelahan. Tapos mamamatay na tayo paglipas ng panahon. Yun ang karaniwang buhay ng mga tao eh. Ang karaniwang buhay ng mga tao, mapasin nyo, mag-aaral, tapos somewhere along the line, hindi na kayang paaralin ng magulang, so titigil. O baka tumuloy pa rin sa pag-aaral. Tapos, somewhere along the line, hindi naman niya alam kung ginagawa niya, magtatrabaho siya. Tapos, nagtatrabaho na, makakakilala ng kung sino man, magkakatutan sila, maggagawa ng bata. Paggawa ng bata, papalakihin nila, katulad lang din kung paano sila pinalaki ng magulang nila, parehas lang, kahirapan lang din. Tapos, babombahin na nila ng pera. Lahat ng gagawin ng pera, para sa anak, para sa anak, para sa anak, para sa... Walang matitira para sa sarili nila, hindi na kaya pagamot yung sarili nila pag nagka-problema yung katawan nila. Tapos, alam mo yun, papatapon nila sa isang institusyon ng gobyerno, ang tawag eskwelahan, ganun. Tapos, sana matutunan niya kung ano ginagawa niya rin sa eskwelahan kasi kami magulang, di namin alam kung ano ginagawa namin sa buhay namin eh. Tapos, pag yung anak, hindi na rin nakatapos o nagtatrabaho na, hihinga na lang natin ng pera yan hanggang mamatay tayo. Yan ang common na, common na buhay ng mga Pilipino eh. Common na buhay ng mga Pilipino yan. And there's more to life than just that. Merong higit pa na mas masarap na buhay kaysa sa buhay na ikinabuhay sa kahirapan at sa kawalan ng kabuluhan. Malayo ang mararating ng isang ordinaryong taong bayan na tinalinuhan mo ng gusto, tinrabaho mo ng gusto, pinag-ipunan mo ng gusto, tapos may mga kasama ka pa na ganun din ang ginagawa sa buhay nila. Malayo ang mararating mo bilang tao, and you will find it outstandingly interesting na yung akala mong buhay na napakalayo sa iyo, na may sarili kang bahay, may sarili kang sasakyan, may sarili kang ipon, at yung mga anak mo maayos ang buhay, abot kamay lang pala. And it will only take some time. Sandali lang, hindi masyadong matagal. It will not take an entire lifetime na 60 taon kang hirap na hirap. Hindi ganun kahirap yan. Hindi ka aabutin ng 60 taon. 2 hanggang 5, mahaba na sa 7 taon. 2 hanggang 5, mahaba na sa 7 taon. At nandito ka sa grupo na to, oo, sa ngayon, puro mahihirap ang mga miyembro dito. Pero darating ang panahon, meron ka ng sobra para sa sarili mo. Sobra para sa anak mo. Sobra para maitulong din para sa ibang tao naman. Na hindi yung maliit lang na grupo na ang tawag mo pamilya, yun lang ang pinagmamalasakitan mo, tapos wala nang iba. Dito matututo ka rin magmalasakit sa ibang tao. Iba naman. Hindi mo kadugo, hindi mo kaano-ano, hindi mo kilala. Nakakapagmalasakit ka na sa iba. Bakit? Kasi ikaw mismo, natulungan ka ng grupo na maiayos mo yung sarili mo. Pero may kailangan sa'yo. May requirement sa'yo. Ang requirement, dapat regular kang nakikita. Dapat regular kang nararamdaman. Kasi, sinong tao yung gustong nandun lahat ng tao para sa'yo, tapos ikaw hindi ka naman maramdaman? Diba? Ganun lang kasimple yung konsepto. Magtutulungan tayo, pero hindi ang ibig sabihin nito, yung buong grupo tutulong sa'yo, tapos ikaw walang pakinabang, basura ka lang, hatak ka lang ng hatak ng kung ano mapapakinabang mo sa grupo. Tapos pag ikaw na kailangan, hindi ka mapakinabangan, ulul, tangina, parasite ang labas mo. Hindi ito magiging grupo ng mga parasite, at ramdam ng mga member yan. Ramdam ng mga members ng Project 1M na kapag ka pinaparasite mo na, hingi ka ng hingi, hingi ka ng hingi, hingi ka ng hingi ng tulong kaliwat kanan, tapos pag ikaw kailangan, hindi ka lumilitaw, may assembly, wala ka,
May Zoom meeting tayo, wala ka. Nag-aaral lahat ng mga members, ikaw ang bobo mo pa rin, ayaw mong matuto. Tapos ino-on mo lang yung Zoom mo, tapos halos wala ka napapakinabangan dahil di ka nakikinig. Dito, every other night, ako na mismo yung nagtuturo sa mga tao. Wala kang babayaran. Pero, mahal ang presyo nito. Mahal ang presyo. Kung alam mo lang ang presyo, ang tawag nila rito, mastermind session eh. Ang mastermind session nung mga importanteng tao sa social media, minsan 50,000, minsan 100,000. Yung iba, tumutong-tong pa ng 200,000 para sa isang mastermind session. Pero ito, every other night, mastermind session. Every other night, tumatalino ka. Every other night, may matututunan kang bago. Ang kailangan lang, lumitaw ka every other night. Tapos kung kailan man magpapatawag yung kung sino man sa loob ng grupo, lumitaw ka. Hindi ka lilitaw, bahala ka sa buhay mo. Ang kaduluduluan niya, matatanggal ka rin. Gusto mo na mga kasama, nakakasama mong umaalagwa, welcome ka rito. Pero, you have to give time. And you have to pay us with your attention. Kailangan ko ang atensyon ninyo. Kailangan ko ang oras ninyo para matulungan namin kayong iayos yung buhay ninyo. Ayaw mo kaming bigyan ng atensyon, hindi kami maghahabol sa iyo at napakarami sa buong Pilipinas ang gustong umusad ang buhay nila. Meron kaming meeting, o-off ko muna sandali itong live dito kasi naka-live ako eh. Magandang gabi sa inyo at mga nasa live. Bye-bye everybody.